Ang isang makapangyarihan ay nangangailangan ng sapat na yaman. Mahal na Duke, hindi ko po kaya, pakiusap niya. Kayo na po sana ang magtago nito. Dahan-dahang tumayo si Frederick. Nanlilisik ang kanyang mga mata nang titigan niya si Sienna, tapos na ang pagiging ulila mo. Ikaw na ang bagong Panginoon ng yamang ito. Sa bawat hawak ng kapangyarihan, may nakakabit na mabigat na tungkulin. Parang gumuho ang buong mundo sa mga balikat ni Sienna dahil sa sumpa ng mga salitang iyon, ngunit alam niya. Gusto mong takasan ang tadhana? Sige, malaya ka. Nanlamig si Sienna, pwede ba talaga siyang mabuhay para lang sa sarili niya? Isang matinding revelasyon na yumanig sa kanyang mundo. Hayaan mo ang panghuhusga ng iba, ani Frederick. Kampi sa iyo ang House of Liberty. Isang banal na lugar na kahit ako ay walang palag. May tahanan ka na. Naiwang tulala si Sienna sa hangin. Tagos hanggang kaluluwa ang nag-aalab na sinseridad ng Duke. Biglang nagdilim ang kanyang paningin, ang malagim na bangungot ng kanyang nakaraan. Iba ang ikot ng tadhana sa timeline na ito. Subalit pakiramdam niya, siya lang ang nakakulong sa bangungot ng nakaraan. Mabubura ba ang peklat ng trauma ng gano'n na lang? Makakapagsimula ba siya na parang walang madugong nangyari? Imposible. Walang puwang ang kapatawaran kung walang tunay na pagsisisi, mas pipiliin niyang pasanin ang sumpa ng mga alaalang ito. Habang buhay. Kahit bumagsak na ang mga Hilden, hindi pa rito nagtatapos ang madilim na kabanatang ito. Nakadiskubre si Deborah ng isang pambihirang lason na kayang pumigil ng magic. Isang malaking misteryo kung saan nanggaling ang sumpang ito. Pati ang dark energy ng mga Hilden ay nababalot din ng kababalaghan, kailangang hukayin ang katotohanan. Samantala, sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Marco sa isang pamilyar na kwarto. Isang lalaki ang balisa doon, parang isang mabangis na halimaw na nakakulong. Puno ng poot ang boses nito. Hindi nila alam kung saan sila lulugar, ayoko nang makita ang mga pagmumukha nila. Bakit ba kinaladkad pa ni Papa ang sumpa na yon dito? Parang naparalisa si Marco sa upuan, litong-lito kung sino ang isinusumpa nito. Puno ng galit ang mga mata nito. Lumingon ito at parang tumigil ang mundo ni Marco. Kaharap niya ang mas matandang bersyon ng sarili niya. Habol hininga siyang nagising mula sa bangungot, basang-basa ng malamig na pawis. Sino ang kinamumuhian ng lalaking iyon sa kanyang panaginip? At sino ang babaeng biglang pumasok sa kanyang isipan? Kinabukasan, umugong ang papuri para kay Sienna bilang isang bagong terraformer. Itinuturing siyang bayani dahil sa pagdadala ng maagang tagsibol sa mansyon, kahit hindi pa lubos na naiintindihan ni Sienna. Ang mga papuri ay nagdulot ng matamis na ngiti sa kanyang labi. Napangiti rin si Ces, na pagtantong isang matalinong taktika ito ng Grand Duke. Plano sana nilang magdaos ng grandeng piging para ipagmalaki ang kapangyarihan ni Sienna, ngunit mabilis itong pinigilan ni Frederick. Hindi pa raw handa ang bata na harapin ang mapanuring mata ng lipunan, kaya naman mahigpit na ipinagbawal ang mga tagalabas. Sa dilim, natataranta na ang mga sakim na dugong bughaw. Dahil sa matinding proteksyon ng Grand Duke, hindi sila makalapit. Pero hindi doon natatapos ang kanilang diskarte. Nagpadala sila ng bundok ng mga mamahaling laruan, at mga kayamanang nababalot ng diamante at ginto. Lahat ng mga opisyal ay nagpapabango ng pangalan, subalit ibinalik ni Frederick ang lahat ng regalo. Noong una, naguluhan si Ces. Ngunit nang masilayan ang inosenteng ngiti ni Sienna, naintindihan niya. Kinakalkula ng Grand Duke ang bawat galaw para protektahan ang bata. Bilang isang opisyal na terraformer, nakatakda siyang pumasok sa Chevron Military Academy pagsapit ng kanyang ika-14 na taong gulang. Kaya nagsimula na ang kanyang mahigpit na pagsasanay. At sa totoo lang, nag-uumapaw ang kagalakan niya, handang sipsipin ang bawat kaalaman. Ibinahagi ni Ces ang maalamat na kasaysayan ng mga terraformer. Tutok na tutok si Sienna, subalit walang iniwang takdang aralin sa araw na iyon. Bakas ang pagkadismaya kay Sienna. Kakaiba siya, dahil uhaw siyang matuto at gumawa ng mga gawain. Parang gumagawa siya ng bagong kasaysayan. Isang batang nagrereklamo dahil walang takdang aralin. Samantala, simula nang mabuking ang pagkakamali niya. Bumagsak si Horatio sa pagiging isang hamak na guro. Dito nagsimula ang tila parusang buhay niya sa pagtuturo ng mga bata. Ngunit isang liwanag ang dumating sa kanyang madilim na mundo. Isang anghel na uhaw sa kaalaman, si Lady Sienna. Itinakda sila ng tadhana. Manghang-mangha si Sienna sa talino at galing ng guro, habang abot langit naman ang tuwa ni Horatio sa dedikasyon ng kanyang estudyante. Isang perpektong samahan ng guro at mag-aaral. Sige, binibining Sienna, sabihin mo lang kung ano ang nais ng puso mo. Anong klaseng gawain ba ang gusto mong tapusin? Ibibigay ko lahat. Sakto namang pumasok si Michael at napabuntong hininga na lamang. Oo, pareho na nga silang baliw. Napangiti na lang si Deborah dahil pareho silang uhaw sa kaalaman ng mundo. Ngunit natigilan si Michael. Sa unang pagkakataon, nasilayan niya ang ganito katamis na ngiti mula sa labi ni Sienna. Pagsapit ng hapunan, naglaho ang malakas na aura niya mula sa pag-aaral. Ngayon, halos bumagsak na ang ulo niya sa hapagkainan. Hindi napigilan ni Michael na asarin ang bata. Binalaan niya itong ubusin ang pagkain, at bilang premyo, isasama niya itong lumabas.
Parang kidlat na nagising ang kanyang diwa. Nang makitang nanlaki ang mga mata nito, inalok ni Michael ang pamamasyal sa bayan. Noong nakakulong pa siya sa ampunan, mahigpit na pinagbawal ng direktor ang lumabas dahil sa takot na gumawa sila ng gulo. Kahit dito sa mansyon, mabibilang lang sa daliri ang paglabas niya kasama si Lena para magpahangin. Nang makita ang mapanuksong ngiti ni Michael, pakiramdam niya ay matatalo siya kapag pumayag, subalit habang tinititigan ni Michael ang kanyang inosenteng mukha. Isang malabong alaala ang bumasag sa isip niya. Sa isang iglap, bumalik ang imahe ng isang batang babaeng tahimik na nakahiga doon. Pilit niyang binura ang alaalang iyon, at inalalayan si Sienna papalabas upang magsaya. Ito ang kanyang pinakaunang pagkakataong malaya. Sinalubong sila ng ingay at kulay ng pamilihan. Ramdam na ramdam niya ang buhay ng paligid. Umaapaw ang kaligayahan sa kanyang dibdib. Buong giliw siyang ginabayan ni Michael, ipinapakilala ang bawat sulok ng bayan, agad napukaw ang atensyon ng taumbayan sa karinglan ng kanilang karwahe. Napatigil ang lahat sa paglalakad. Magalang silang yumuko, habang pinagmamasdan ang maingat na pag-alalay ni Michael sa batang si Sienna. Mabilis na kumalat ang mga bulong-bulungan, siya ba ang pinag-uusapang ampon ng makapangyarihang pamilya? Sa unang pagkakataong makaranas ng kalayaan, nagniningning ang mata ni Sienna. Hindi siya iniwan ni Michael, at binusog siya nito ng mga masasarap na pagkain. Kaya naman, masarap lumanghap ng malayang hangin, hindi ba? Walang nagawa si Sienna, kundi sumang-ayon sa nakakapanibagong kapayapaang ito. Isang pambihirang sandali para pakalmahin ang kanyang nagwawalang isip. Ngunit bigla, isang pares ng kumikinang na pulang sapatos. Ang gumihag sa kanyang mga mata. Nahuli ni Michael ang kanyang tingin at buong pagmamalaking nagdeklara, bibilhin ko iyan para sa iyo. Agad niyang inutusan ang may-ari. Sa isang iglap, natagpuan na lamang ni Sienna ang sariling nakaupo, habang isang alalay. Ang marahang isinusuot ang sapatos sa kanya. Laking gulat niya pag-angat ng tingin, todo ngiti pa si Michael at ang may-ari. Masyado namang eksaherado ang mga reaksyon nila. Tiningnan niya lang iyon dahil saglit siyang namangha. Isang nakakapasong kahihiyan ang pinaparanas nila sa kanya. Aba, parang hinulma ang sapatos na ito para lang sa'yo. Bulalas ni Michael, sabay bagsak ng ginto sa lamesa. Tatanggi pa sana siya, ngunit matigas ito. Tanggapin mo. Kaligayahan kong ialay ito sa'yo. Sunod nilang binisita ang tindahan ng mga laruan. Ngunit imbes na mga ordinaryong manyika, may isang bagay na pumukaw sa kanyang kaluluwa. Isang malapantasyang miniature na bahay. Simple tingnan sa labas, ngunit nagtatago ng maharlikang disenyo sa loob. Ganito ba ang pakiramdam ng isang tunay na tahanan? Para sa kanya, ang ampunan at mansyon ay parehong malamig na kulungan. Lugar lang iyon para may masilungan. Habang nakatitig sa munting bahay, umusbong ang matinding pangarap na magkaroon ng sariling santuwaryo. Isang kisap mata, at boom. Sumulpot si Aceros mula sa kawalan, walang pag-aalinlangang pumasok ang espiritu sa munting bahay upang usisain ito. Akin na ito. Bagay na bagay sa aking maalamat na panlasa. Dahil aprobado ng maharlikang espiritu, agad itong binili ni Michael ng walang kurap. Napabuntong hininga na lang si Sienna, kailangan ba talaga ng espiritu ng sariling bahay? Paliwanag ni Aceros, gusto niya lang ng magarbong ari-arian. Natigilan si Sienna. Eksaktong kapareho ito ng lihim na sigaw ng kanyang puso. Ang makahanap ng tahanang hindi lang basta bubong at pader. Maya-maya pa, pumalakpak ang maliliit na kamay ni Aceros. Inimbitahan niya si Sienna sa kanyang bagong palasyo. At bago pa siya makapalag, isang nakakabulag na puwersa ang marahas na humigop sa kanya. Maligayang pagdating sa aking kaharian. Halos lumuwa ang mata ni Sienna nang bumungad sa kanya ang misteryosong lalaking may maapoy na buhok. Teka, Aceros, ikaw ba talaga iyan? Matalas na pakiramdam. Oo, ako ito, Master. Nang ibaling ni Sienna ang kanyang paningin, nabunyag ang katotohanan. Nasa loob siya ng mismong laruang bahay. Ginamitan ni Aceros ng pambihirang mahika ang buong espasyo, upang lumikha ng isang malawak na pocket dimension. Napakunot noo si Sienna. Kung kaya mo pala iyan, bakit nagpabili ka pa kay Michael? Hindi ba sinira mo ang huli kong sisidlan? Eksakto. Kailangan ko ng mas malakas na vessel. Inis siyang suminghal. Ikaw ang sumira sa kwintas na iyon, hindi ba? Ngumisi ng nakakaloko si Aceros. Kung hindi ka sana biglang tumakas. Hindi ko kailangang wasakin ang hiyas na iyon. Sasagot pa sana siya, ngunit mabilis na iniba ng espiritu ang ihip ng hangin. At doon, nagbitiw si Aceros ng isang revelasyong yayanig sa kanya. Alam mong ikaw ang mismong anak ng purifikasyon, tama? Nilalamon mo ang lahat ng sumpa sa mansyong ito nang walang kahirap-hirap. Nanlaki ang mga mata ni Sienna, kaya mas idiniin pa ito ni Aceros. Sa sobrang tindi ng banal niyang aura, ang paglilinis ng itim na mahika ay hindi na isang spell, kasing natural na ito ng paghinga. Kaya pala pakiramdam niya ay paubos na ang buhay niya simula nang pumasok sa House Mar, automatikong hinigop ang buong lakas niya. Dekada na ang naipong sumpa sa mansyong iyon. At ang limitadong mana niya ay hindi sapat para panlaban sa ganitong kalaking itim na enerhiya. Ang pagbagsak ng katawan niya noon ay isang babala.
Sumisigaw na ng limitasyon ang kanyang kaluluwa, tiningnan niya si Aceros. Kaya ba dapat, tumakas na lang ako sa isinumpang lugar na ito? Hindi ganoon kadali iyan, kontra nito. Ito ang tadhana mo. Pilit mang itanggi ni Sienna, sumisigaw ang kaluluwa niya sa kakaibang ugnayan sa Housemar. Tila barito na siya nabuhay, huminga, at binawian ng buhay sa mismong pader na ito. Nangangatal na bumulong si Sienna, sandali talaga bang nag-aalala ka sa akin? Kasing bilis ng kidlat na lumapit si Aceros. Siyempre, ikaw lang ang kaisa-isang master na tinanggap ko sa loob ng 2,000 taon. Hindi ko lang inakalang medyo tatanga-tanga ang napili ko. Kailangan kong bantayan ang inosente kong master bago pa tuluyang maubos ang lakas niya. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang kamay at idiniin sa dibdib. Sienna, pag-isahin natin ang ating isip. Ang paningin mo ay paningin ko rin. Kaso masyado ka pang mahina. Hindi pagising ang tunay mong potensyal. Tandaan mo ito, lalakas lang ako kapag umangat na ang antas mo. Unang misyon, ihanap mo ako ng lalagyang gawa sa purong enerhiya. Hindi pa man siya nakakasagot, bigla na lang nagdilim ang buong paligid niya. Tuluyang nawalan ng malay. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, sikat ng araw at nagkakagulong mga alalay ang bumungad sa kanya. Paghawi ng katulong sa kanyang kumot, nanlaki ang mga mata nito sa matinding gulat. Sinundan ito ng isang nakakabinging tili na yumanig sa kwarto. Gulat na napabangon si Sienna, umiikot pa ang paningin, pero may kakaiba sa kanyang katawan, nanlalamig siyang napatingin sa sariling mga kamay. Bakit naging maliliit at mabilog ang mga ito? Galit na pumasok si Deborah para sitahin ang maingay na katulong, ngunit bigla itong napako sa kinatatayuan. Maya-maya pa, naroon ang bida na naging isang batang paslit. Inosenteng kumukurap ang kanyang malalaking mata. Diyos ko, hindi ko yata kakayanin ang kakyutan na ito. Nataranta ng husto ang katulong at tiningnan siyang maigi. Maayos naman ang pakiramdam niya, ngunit hindi nag-atubili si Deborah. Tumakbo ito upang ipatawag ang Grand Duke at isang manggagamot. Napahawak na lamang ang bata sa kanyang noo, sabay pakawala ng malalim na buntong hininga. Ano na naman ba ito? Bakit ako nagkaganito? Naku, patawad po. Baka ako ang may sala, nahihiyang singit ng espiritu na si Aceros. Mula nang mawasak ang kanyang sisidlan, pilit siyang sumiksik sa aura ng bida, at iyon ang naging sanhi ng kanyang pagliit. Kasabay nito ang pag-igting ng mga kilay ng dalaga sa sobrang inis. Gigil na gigil siyang pitikin ang pasaway na apoy na tila isang insekto. Agad namang nagtago ang espiritu sa kanyang ulunan. Kasi naman, ihanap niyo na ako ng bagong tirahan. Para makabalik na po kayo sa dati, pangako yan. Sa kalagitnaan ng gulo, biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Frederick. Nang masilayan niya ang anyo ng bata, tila nanigas ito sa matinding gulat. Ipaliwanag niyo ito ngayon din. Mabilis na sinuri ng manggagamot ang bata mula ulo hanggang paa. Sa panlabas na anyo, napakalakas at malusog po niya. Ngunit dahil sa nabuong kontrata at sunod-sunod na pangyayari, tuluyang nawasak ang balanse ng kanyang mana, dahilan upang lumiit ang kanyang katawan. Ngunit huwag kayong mangamba, paliwanag ng doktor. Babalik din po siya sa dati pagkalipas ng halos 2 linggo. 2 linggo? Halos mawala ng pag-asa ang naliit na bida. Napakahabang panahong iyon. Padabog siyang nagreklamo kay Frederick, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang pagmamaktol ng isang 3 taong gulang na paslit ay lalo lamang nagpakilig. Sa mga katulong na halos magwala sa tuwa, maging ang sarili niyang boses ay trinaydor siya, sobrang lambing, matinis, at bulol ang bawat salitang lumalabas. Pati ang malamig na si Frederick ay napangiti. Lumapit ito, pilit pinipigilan ang sariling pisilin ang matatabang pisngi ng bata. Pilit namang nagpaliwanag ang bida, na si Aceros ang ugat ng lahat ng gulo. Pero teka, may bigla siyang naisip. Para sa bagong bahay, kailangan nila ng essence gems. Ang mga batong ito ang pinakamalakas na enerhiya para sa mga magic tools at matitinding spells. Bukod sa napakabihira, sobrang mahal din ito. Pero sandali lang binayaran nga pala siya ng pamilya Gildenak. Ng isang buong minahan, hindi ba? Isang minahang umaapaw mismo sa mga batong iyon. Agad niyang inilatag ang kanyang master plan kay Frederick. Seryosong tumango si Frederick, pag-usapan natin iyan ng sarilinan. Dahan-dahan siyang bumaba ng kama, na medyo nagegewang pa, at ang napaka-cute nitong galaw ay muling nagpatili sa kilig ng mga staff. Naglakad palayo si Frederick na tila isang naglalakihang higante, habang nagkakandara pa namang sumunod si Sienna sa kanya, halos matapilok na sa haba ng damit nito, hinihingal na makahabol lamang. Kinailangan patuloy tumikhim ng butler bago tuluyang mapansin ni Frederick na naiwan na pala niya si Sienna. Paumanhin, kamahalan. Mauna na po kayo, susunod na lang ako. Paglingon ni Frederick, biglang napapitlag si Sienna, sa takot na baka naiinis ito. Akmang yuyuko sana si Frederick para buhatin siya, nang biglang sumulpot si Deborah na parang lawin. Kamahalan, mahal na Duke, ako na po ang aako sa senyorita. Walang pag-aalinlangang inagaw ng tagapaglingkod ang bata, at mabilis na kinarga ang maliit na si Sienna. Naiwang estatwa si Frederick sa matinding pagkailang. Dahan-dahan niyang ibinaba ang nanigas na mga braso, at tahimik na lang na tumalikod palayo,
Naiwan naman ang munting si Sienna na puno ng pagtataka. Habang pinagmamasdan ang papalayo at nag-iisang anino ng duke, hindi niya maiwasang maramdaman ang pambihirang lungkot nito. Baka epekto lang ito ng pagbabalik niya sa pagkabata. Sa kabilang banda, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matandang mayordomo. Bilang isang ama, sadyang nakakasakit ng ulong panoorin ang napakapalpak na eksenang yon. Bakit ba napakamanhid ng makapangyarihang Grand Duke? Pagdating sa pag-aalaga ng sariling anak, nang ibunyag ni Sienna ang mga pambihirang kondisyon ni Aceros, isang kaswal na pitik lang ng daliri ang ginawa ni Frederick, at isang malaking sako ng nagliliwanag na essence gems ang bumulaga. Halos lumuwa ang mga mata ni Sienna. Isang pirasong kasing laki lang ng barya nito, ay sapat na para makabili ng palasyo. Ang halaga ng buong sako, isang kayamanang walang katumbas. Kalmadong nagpaliwanag si Frederick. Dahil may bahagi ka na sa minahan, tanggapin mo muna ang mga sarili kong hiyas, dahil hindi pa handa ang bagong mina. Isang lihim ang nakakubli rito. Nabubuo ang makapangyarihang soulstone kapag ang isang nilalang ay pumili ng hiyas na titirhan. Sa madaling salita, ang kaluluwang iyon ay magiging isang nakakatakot at buhay na sandata. Gawa mula sa pambihirang soul stone. Malinaw na hindi lang simpleng palamuti ang pakay ni Aceros, kundi isang maalamat na sandata. Tulalang tinitigan ni Sienna ang bundok ng mga kumikinang na hiyas, at nanginginig na nagtanong kung maaari ba siyang kumuha ng kahit isang piraso. Kumunot ang noo ng makapangyarihang Duke. Isang piraso lang? Nagbibiro ka ba? Napakurap si Sienna, nalabis na nalito. Ngunit isang nakakabaliw na revelasyon ang binitawan ng Duke. Sa kanya raw ang buong sako. Walang naiwan. Napasinghap na lamang ang munting si Sienna. Sa matinding gulat at ginhawa. Batid ni Frederick na sobra-sobra ito para sa isang sandata, kaya inutos niyang itago ang lahat ng matitirang kayamanan bilang reserba, kakailanganin niya. Halos malaglag ang panga ni Sienna sa sobrang yaman nito. Sa bagay, buhay na alamat ang pamilya Knox. Isa ba naman sa mga orihinal na pamilya? Oo. Isa sa tatlong pinakamalakas na guardian clan ng imperyo. Walang duda. Dumadaloy ang ganyang katinding kapangyarihan sa mismong dugo nila. Sa dami ng ginto at yaman nila, siguradong magbubuhay hari hanggang sa dulo ng kanilang lahi, inalok pa ni Frederick si Sienna na bumisita sa kanilang lihim na kaha de oro kapag magaling na ito para makapili ng banal na relic kung saan ikakabit ang mga mahiwagang hiyas. Kusang aatras sana siya dahil sa hiya, pero bigla niyang naalala ang dugot pawis niya sa pagpurify ng sumpa. Tama. Deserve niya ang bawat gintong narito. Bukod pa roon, kailangan niya ng pondo kung gusto niyang makawala sa anino nila balang araw. Nang mapansin ni Frederick na tinanggap ito ni Sienna, natuwa siyang gumaan na ang aura ng dalaga. Dati kasi ay nababalot ito ng lungkot, marahil dahil sa sumpa ng pagliit ng katawan nito. Ano't ano paman, tuluyan nang nawala ang pader sa pagitan nilang dalawa. Pagsapit ng katapusan ng linggo, muling umuwi si Aziel mula sa Akademya Militar. Napakunot noon na lang si Frederick dahil pangatlong linggo na itong bumabalik. Pero sa totoo lang, amoy na ng lahat ang tunay na motibo ni Aziel. Ngumiti ang isang tauhan at bumulong, nasa study room po ata si Sienna. Namula si Aziel at napakagatlabi bago pilit na umubo para itago ang kilig. Kumakabog ba ang dibdib niya? Sigurado. At mabilis pa sa kidlat na tinungo niya ang silid ng dalaga. Pagdating ni Aziel sa pinto, huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili, pero biglang kumirot ang alaala niya. Ang lantang rosas na. Napansin niyang itinapon lang sa ilalim ng mesa. Parang tinusok ng patalim ang puso ng binata. Basura na lang ba talaga para rito ang regalong ibinigay niya? Iniwan lang sa malamig na sahig. Pagbukas niya ng pinto, walang bakas ng dalaga. Ayon sa isang katulong, nagpahinga na raw si Sienna sa kanyang silid. Subalit may nahagip ang mga mata ni Aziel. Isang kumikinang at sariwang bouquet sa gilid ng bintana. Ah, ang mga bulaklak po ba? Masiglang wika ng katulong. Regalo raw po iyan ng propesor para sa unang paggising ng kapangyarihan ni Miss Sienna. Inilagay pa nga niya mismo sa magandang florera. Parang dinurog ang puso ni Aziel sa magkaibang trato ni Sienna sa kanilang dalawa, at dahil sa tindi ng selos, isang madilim na bangungot ang dumalaw sa kanya. Sa panaginip, halos gibain niya ang sariling kwarto sa sobrang pagkataranta. Nasaan na ba iyon? Kailangan ko yung makita. Dito ko lang itinago iyon para bantayan araw-araw. Saan ko ba naiwan? Hinahalughog niya ang mahalagang anting-anting na regalo ni Sienna. Gulo-gulo na ang buong paligid, ngunit naglaho na itong parang bula. Walang ano-ano, nag-flash sa isip niya ang imahe ni Sienna. Ang kanyang nakakasilaw na ngiti na biglang napalitan ng kanyang malamig at duguang bangkay. Isang nakakabinging kaba ang bumasag sa kaluluwa niya, parang gumuho ang buong mundo sa kanyang paanan. Napasinghap si Aziel at biglang nagising, hindi na mapigilan ng panginginig. Pumatak ang maiinit na luha mula sa kanyang mga mata. Walang kaduda-duda ito na ang pinakanakakakilabot na bangungot na yumanig sa buong pagkatao niya. Bakit parang totoo ang sakit?
Sa kabilang banda, nakatitig lang si Sienna sa salamin. Ilang araw na siyang nakulong sa katawan ng bata, pero hirap pa rin siyang mag-adjust. Tuwang-tuwa si Deborah na pagsuotin siya ng mga lumang damit ng mga young lords noong mga bulilit pa ang mga ito. Nakakagigil sa cute. Gusto siyang kurutin at papakin ng yakap ni Deborah, pero sukang-suka na si Sienna sa ganitong trato. Tinuturing na talaga siyang literal na paslit ng mga maids. Gusto pa siyang kargahin sa bawat hakbang niya dahil lang sumubsob siya sa harap ni Michael kahapon. Arj. Tuwing umaandar sa utak niya ang reaksyon ni Michael, gusto na lang niyang maghukay ng sariling libingan sa tindi ng kahihiyan. Paano ba naman, dahil sa pagiging bulol at pagkakaroon ng malasyopaong pisngi, hindi napigilan ni Michael ang sarili. Humalakhak ito ng wagas. Magwo-walk out sana siya sa pikon, kaso hindi niya nakita ang daan. At boom! Sumubsob siya ng epic sa harapan ng lahat. Lupa, kainin mo na ako. Pero dahil mukha siyang inosenteng tuta na bumagsak sa sahig, biglang natunaw ang puso ng lahat, lalo na si Michael. Agad siyang inalo nito, pinatahan sa pag-iyak, at walang tigil na pinuri kung gaano siya kagigil tingnan bilang sanggol. Sa isip ni Sienna, gusto na niyang manabunot sa sobrang asar. Kaya ang panggabing hapunan ay naging parusa sa kanyang kaluluwa. Pinagpawisan si Sienna sa pagpipigil na hindi mabulol, habang si Michael naman ay nakangiting nag-thumbs up, na parang pinupuri ang isang batang nakagawa ng tama. Pagsapit ng umaga, si Aziel naman ang nalaglagan ng panga. Ngayon lang kasi sumambulat sa kanya ang full power baby mode ni Sienna. Gusto niya sanang batiin ito ng "Hello, Aziel." Ngunit ang lumabas sa labi niya ay Aziel. Halos mamatay sa kakatawa si Michael, at gusto na talaga itong bigyan ni Sienna ng uppercut. Buti na lang naroon si Frederick. Sinaway nito si Michael, at inutos na tumutok na lang sa hapunan, pero wala pang isang segundo. May ibinulong na namang kalokohan si Michael, at iningguso ang butler. Tumingin siya. Suot nito ang napakabaduy na sapatos. Sino ba naman kasing mag-aakala? Nung bumili si Michael ng pulang leather shoes para kay Sienna, isinama niyang bilhan ang butler para pagtripan ang outfit nito. Biruin mo, ang haligi ng kaseryosohan sa mansyon, rumesbak suot ang sapatos na pangpayaso. Sobrang sagwa tingnan, kaya hindi napigilan ni Sienna ang humalakhak ng malakas. Literal na nanigas sina Frederick at Aziel. Sino mag-aakalang ang lokong si Michael pa ang basag sa kalungkutan ni Sienna? Halos mamatay sa kuryosidad si Aziel kung anong mahika ang ginamit nito, ngunit ngumisi lang ng nakakaasar si Michael. Trade secret daw na bawal idaldal sa iba. Binigyan ito ni Aziel ng death glare, nagbabaka sakaling pilitin itong magsalita, pero kinindatan lang siya ni Michael na animoy nagsasabing, "Pasensya na, tol." Amin na lang ang sikretong ito ni Sienna. Halos sumabog ang selos sa ugat ni Aziel, at dahil wala siyang masuntok, ang walang kalaban-laban niyang stake ang pinagbuntunan ng galit. Kumalabog ang kutsilyo at tinidor nito na halos magpataas sa kaluluwa ni Sienna. Seryoso ba? Ang halimaw na to ba talaga ang mabait nilang young lord? Aziel, nasaan ang character development? Habang sa tindi ng tensyon sa hapag, aksidente namang naibuhos ni Frederick ang inumin sa kanyang sarili. Tanging si Michael lamang ang nagpipigil ng tawa sa tensyonadong sandaling ito. Samantala, walang kamalay-malay si Sienna sa namumuong atmosfera sa kanyang paligid. Wala siyang pakialam at tahimik lang na ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Ngunit pagkatapos ng hapunan, isang malaking anunsyo ang binitawan ni Frederick, isang magarbong piging. Ito ang opisyal na pagpapakilala niya sa imperyo. Ngunit labis itong nagdulot ng kaba kay Sienna. Kapag nabunyag ang sikreto niya, aabot ito kay Lena. Kahit wala ang presensya ng babaeng iyon, umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan ang malagim nitong boses. Sienna, hindi na babagay sa iyo ang karangyaang ito. Sa kanyang unang buhay, naging sunod-sunuran siya rito. Ilang matatamis na kasinungalingan lamang mula kay Lena at tuluyan nang nadurog ang kanyang buong mundo. Isang napakalaking pagkakamali. Sa kanyang pangalawang buhay na ito, isinumpa niyang hindi na siya magtitiwala kahit kanino. Mabilis na lumipas ang isang linggo at dumating na ang araw ng piging, ngunit nakulong pa rin siya sa anyo ng isang bata. Bumilis ang tibok ng puso niya sa kaba. Paniguradong huhusgahan siya ng mga maharlika. Upang pakalmahin siya, agad na lumapit ang kanyang mga tapat na katulong. Ipinagmalaki pa nila ang mga ginawa nilang suporta. "Sienna, wag na po kayong mangamba. Ang inyong kaibig-ibig na anyo ay isang tunay na kapangyarihan." Halos maluha siya sa mainit na pagmamahal na ipinaparamdam nila. "Kapag may nangahas na manakit sa inyo, wawasakin sila ng Grand Duke." Ipapakita rin ni Lord Michael sa lahat kung gaano siya kaimpluwensya. At ipaparanas ni Lord Aziel sa kanila ang matinding bangungot. Ngunit pagtapak niya sa engrandeng bulwagan, nakakapanibago ang kakaibang katahimikan ng paligid. Masayang nagkukuwentuhan at sumasayaw ang mga maharlika, malayong-malayo sa mapanghusgang eksenang kinatatakutan niya. Ginawa raw ng Grand Duke ang lahat para sa gabing ito, ngunit hindi iyon matamasa ni Sienna. Hirap siyang makisalamuha sa ganitong karaming tao. Hanggang sa pagpasok ng makapangyarihang si Frederick, tila huminto ang mundo niya sa nakakabighaning ganda ni Sienna. Muntik na siyang madulas sa kilig.
Ngunit mabilis niyang itinago ito at sinabing, nakakabighani ang iyong kasuotan. Lihim na napangiti ang mayordomo habang pilit binabasag ni Deborah ang tensyon, at ang tanyag na duke. Namumula ang pisngi. Lumuhod siya upang buhatin ito na tila isang tunay na maharlika. Walang kaba na sumampa si Sienna, oras na para sa grand entrance. Ipagbunyi ang Grand Duke Frederick at Lady Sienna, bumalot ang katahimikan, lahat ng mata ay nakatutok sa makapangyarihang duke at sa karga niya. Sumabog ang bulungan. Totoo ang balita. Isang musmos ang nagmamay-ari sa kapangyarihan ng Azeros, nakamamangha. Lumalamig na ang kamay ni Sienna sa kaba nang biglang pumagitna si Michael. Mas lalong umingay ang tsismisan sa bulwagan. Ang malamig na si Lord Michael. Bakit ganyan siya kalambing? Kasunod nito, formal na inalok ni Aziel ang kanyang kamay. Inalalayan siya nito na parang isang diwata. Sa ipinakitang proteksyon ng tatlong haligi ng pamilya, iisa lang ang mensahe. Si Sienna ang sentro ng universo ng mga Nacht. Formal siyang idineklara ni Frederick bilang anak, at ang karapat-dapat na tagapagmana ng Azeros. Halos malaglag ang panga ng lahat, ngunit sa kabila ng nakakabulag na kinang. Alam ni Sienna ang madilim na totoo. Ang bawat pekeng ngiti nila ay may nakatagong lason, poot, at matinding pandidiri. Hamak na pulubi, nangangarap sa trono. Wala siyang hiya. Malulupit na bulong nila. Hinila ni Michael ang nagugulumihanang si Sienna patungo sa isang tagong silid. Halos lumuwa ang mata niya sa tumambad na eksena. Isang dambuhalang bundok ng kayamanan. Ito raw ang karaniwang alay para sa isang dugong Nacht, handog ng mga matataas na bisita. Pumili ka, utos nito. Nang buksan niya ang pinakamaliit na kahon dahil sa hiya, napakunot ang noo ni Michael. Para sa kanya, karangyaan dapat ang unahin. Binuhat niya si Sienna at inihagis sa gitna ng isang higanteng teddy bear. Ang ganda ng aura niyan, Sienna. Sino kayang henyo ang bumili niyan? Sa sobrang pagbibida ni Michael, huling-huli na siya ang mismong nagregalo nito. Biglang nag-intertwine ang mga daliri nila, maligayang pagbati, prinsesa ng aming angkan. Ang simpleng hawak na iyon ay sumunog sa puso ng mga babaeng tagahanga, habang tuwang-tuwa naman ang mapaglarong si Michael. Subalit bumibigat ang dibdib ni Sienna. May paparating na unos. Samantala, sa napakalawak na hardin ng mga Nacht, tila siya naliligaw habang pinapanood ang mga maharlika. Inutusan siya ni Deborah na mag-asikaso habang nag-uusap ng politika ang mga lalaki. Bilang isang Nacht, kailangan niyang manindigan, ngunit parang anino lamang siya sa lipunang ito. Kailangan niya ang gabay ni Azeros ngayon. Nang biglang clap, isang pamaypay ang sadyang ibinagsak sa kanyang harapan. Hala, nahulog. Lady Sienna, pulutin mo nga para sa akin. Si Florence ito ang kontrabidang puno ng inggit mula pa kahapon. Nag-aalab ang mga mata nito sa pambubuli. Huwag kang tatalikod habang nagsasalita ako, napakabastos ng isang tulad mo. Napakataas ng tingin nito sa sarili. Naalala tuloy ni Sienna ang pananaksak ng patalikod ni Lena noon. Kailangan niyang unahan ito. Oras na para baliktarin ang laro. Nanatili siyang nakatayo, at pinakawalan ang isang nakamamatay na titig. Gagamitin niya ang kanyang mahika. Yumanig ang pamaypay sa lapag, at biglang bumaril pataas na tila isang palaso. Hindi man lang nakaiwas si Florence. Nadapa ito at sumubsob sa sahig. Ginamit ni Sienna ang kanyang pinaka-inosenteng ngiti. Ibinigay ko lang naman. Tapos na tayo? Sumasabog na sa kahihiyan si Florence. Isang hamak na ampon, pinahiya siya sa publiko. Dito na magsisimula ang malaking eskandalo. Agad sumugod ang mga mapanghusgang ginang, pinararatangan si Sienna ng kayabangan. Baguhan ka pa lamang sa mga Nacht, at nang aapi ka na ng mga dugong bughaw. Siguradong ikakadismaya ito ng Grand Duke. Nanatiling tahimik si Sienna. Nakapaligid ang mga ahas na puno ng kasinungalingan, alam niyang walang silbi ang anumang pagpapaliwanag dito. Mag-isa lang siya. Ngunit ano ang kaguluhang ito? Isang malumanay na boses ang pumunit sa ingay. Pumasok ang lalaking may puting buhok. Nanlaki ang mata ni Sienna. Si Viscount Gastra. Ang mismong lalaking naging kakampi ng kontrabida sa kanyang nakaraang buhay. Anong pakay niya ngayon? Mistulang eksperto na pinaalis ni Viscount Gastra ang mga usisero. Habang nagpapasalamat si Sienna, napatitig na lamang siya. Nang may pag-aalinlangan. Napakabuti mo. Tawagin mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Ngumiti ito ng matamis at inalok siyang maglakad-lakad. Ngunit nagwawala ang kutob ni Sienna. Umaalingasaw ang madilim na enerhiya mula sa lalaking ito. Oras na para tanggalin ang maskara. Sa isang kisap mata, naglaho ang maamong mukha. Isang patalimang tumutok kay Sienna, kasabay ng malakas na pagkulog. Malakas na sinipa ni Jester ang pinto, at inihagis si Sienna sa loob. Bumagsak siya ng matindi, nagkawatak-watak ang mga nakatagong alahas mula sa kanyang bulsa. Balot na siya ng takot. Walang tugon si Azeros. Walang awang hinablot ni Jester ang buhok niya, at kinaladkad papasok sa masikip na silid. Pagbukas ng pinto, sumalubong ang masangsang na amoy ng kamatayan. Gumuhit sa mukha ng lalaki ang isang baliw, at nakakapanindig balahibong ngiti. Sabay hagis sa kanya sa gitna. Pagyuko ni Sienna, namuo ang takot niya.
Isang sumpaang magic circle mula sa sariwang dugo ang kikinang-kinang sa sahig. Dahan-dahang hinaplos ni Jester ang kabaong, at bumulong, "Aking anghel, bubuhayin ka na ni Daddy." Ang kilabot na eksena ay isang eksenang mula sa pinakamalalim na bangungot, ibinunyag ng lalaki ang kanyang maitim na balak, ubusin ang dugo niya at nakawin ang kanyang mahika. Natigilan si Sienna. Hindi dahil sa takot, kundi sa kahangalan ng plano nito. Imposibleng mailipat ang ganoong klaseng mahika sa pamamagitan ng dugo. Kung ganun lang kadali iyon, matagal na sanang ginawa iyon ni Lena noon. Walang ano-ano'y naglabas ng isang matalim na kutsilyo si Jester. Nagbanta itong papatayin siya kung lalaban pa ito. Sa talim ng titig ng lalaki, batid niyang ang pagsuko ay nangangahulugan lamang ng mas mabagal na kamatayan. Mas pipiliin niyang lumaban kaysa mamatay. Kinagat niya ng buong lakas ang kamay nito. Pasigaw siyang itinulak ni Jester. "Walang hiyang bata ka. Ang lakas ng loob mong lumaban. Uubusin ko ang bawat patak ng dugo mo." Sa sandaling ito, nakataya na ang sariling buhay ni Sienna. Ibinuhos niya ang lahat ng enerhiya para tawagin si Azaros. Sa isang iglap, isang naglalagablab na apoy ang sumabog at tuluyang lumamon sa katawan ni Jester. Umalingaunggaw ang nakakikilabot na tili ng lalaki sa hapdi. Kasabay nito, pansamantalang nagliwanag ang katawan ni Sienna. Isang mabilis na pagbabagong mahirap mapansin. Bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. "Kailangan na nating umalis dito," sigaw ni Azaros. Tuluyan ng nilamon ng itim na enerhiya ang kaluluwa ni Jester. Natutunaw ang pisikal nitong anyo at mabilis na nagiging isang kasuklam-suklam na halimaw. Maging si Azaros ay nahihirapan na itong pigilan. Ngunit hinarangan nito ang tanging lagusan palabas. Napatingin si Sienna sa malaking bintana sa kanyang likuran. Isa na lamang ang kanyang pag-asa ang tumalon. Palapit na ng palapit ang halimaw, at unti-unti na siyang kinakain ng kaba. "Sienna." Isang pamilyar at nag-aalalang boses ang yumanig sa paligid. Agad siyang dumungaw pababa. Sa hindi kalayuan, isang lalaking nakasakay sa kabayo ang nakatutok ang pana sa gawin nila. Walang iba kundi si Aziel. Isang malabayaning pagliligtas. Isang nagliliyab na asul na espada ang humiwa sa hangin, lumagpas kay Sienna, at direktang tumusok sa nagwawalang halimaw na si Jester. Ngunit mabilis na naghilom ang sugat ng halimaw. Napakalakas ng itim na enerhiya nito. Batid ni Sienna na kailangan na niyang tumakas ngayon din. Sumulyap muli siya sa ibaba kung saan naghihintay si Aziel. "Tumalon ka na, Sienna. Sasaluhin kita, ipinapangako ko." Nang walang anumang pag-aalinlangan, inihulog niya ang kanyang sarili mula sa bintana at ligtas na bumagsak sa mainit na bisig ni Aziel. Puno ng pag-aalalang sinuri siya ni Aziel kung mayroon ba siyang galos. Pinayapa siya ni Sienna, ngunit isang malakas na pagsabog ang yumanig mula sa itaas. Nilamon na ng buo si Jester ng itim na mahika, naging isa na siyang ganap na halimaw, agad na umatake ang 12-12 ng mga salamangkero. Ngunit hindi tumalab ang kanilang mahika. Mabilis na nagbabala si Azaros, patuloy na umaapaw ang nakakasulasok na aura ng halimaw na ito. Imposibleng mapabagsak ito ng mga ordinaryong mahika. Tanging ang makadiyos na kapangyarihan ng mga piling espiritu lamang ang makakawasak sa halimaw na ito. Ang maalamat na espiritu ni Aziel na si Thanatos, at ang naglilinis na apoy ni Azaros. Kapag nagsanib ang dalawang puwersang ito, isa itong walang katumbas na kapangyarihan. Sumabog ang pinagsanib na puwersa at lumikha ng nakakabulag na liwanag na direktang tumama sa kalaban. Sa isang kisap mata, tuluyan nang naabo ang halimaw. Isang ganap na tagumpay. Ligtas nang nakahinga sina Aziel at Sienna. Pagbalik sa mansyon, malalim na binalikan ni Sienna ang magulong gabi. Wala na si Jester, ang pinakamalaking kakampi ni Lena. At nangyari ito bago pa man siya makakilos. Isa lamang ba itong laro ng tadhana? Sa unang buhay niya, ninakaw ni Lena ang kanyang duyan. Ngunit ngayon, ang mahika ng rosas na sinira ni Lena noon ay napasakamay na ni Sienna sa kasalukuyang panahong ito. Maging ang minahan ng brilyante na magpapayaman sana kay Lena ay ganap na ring pag-aari ni Sienna ngayon. Kahit na gusto niyang baguhin ang kanyang hinaharap, imposibleng magbago ang daloy ng kasaysayan sa ganitong kalala. Ano ba talaga ang nangyayari sa mundong ito? Samantala sa opisina ni Deborah, mabigat na ibinagsak ni Devon sa mesa ang ulat ng kanilang investigasyon ukol sa nangyaring pagdukot. Nakakapangilabot ang naging mabilis na transformasyon ni Viscount Jester. Masyadong abnormal ang itim na enerhiya niya bago pa man siya tuluyang maging halimaw. Kung hindi nagliyab ang naglilinis na apoy ni Sienna, paniguradong humantong tayo sa isang madugong digmaan upang mapabagsak lamang ang nilalang na iyon. Nagugulumihanan na ng husto ang isipan ni Deborah, bakit bigla na lang kinain ng kadiliman si Jester. Ngunit mas may nakakagimbal na natuklasan ang tauhan ni Devon, isang preserbadong bangkay ang natagpuan sa eksena. Ang walang malay na anak ni Jester ay nakulong sa isang stasis spell. Hinala ni Deborah, nagtatangka itong ibalik ang buhay ng bata, at tuluyang nagpakain sa itim na mahika. Ngunit dahil walang kapangyarihan si Jester, may ibang anino na nagcast ng isumpang spell na iyon. Malakas ang kutob ni Deborah na may mali. Base sa revelasyon ni Sienna, siya ang napiling alay ni Jester para sa ritual.
Ngunit laro lang ba ito ng itim na enerhiya o may tunay na halimaw na nag-aabang sa natatanging kapangyarihan ni Sienna? Mabilis na nag-utos si Deborah kay Devon. Ipasarado agad ang buong lugar at paliparin ang mga uwak ng investigasyon. Kailangan ng malalimang pagsisiyasat ngayon din mismo. Mula nang makatakas si Sienna sa bingit ng kamatayan, naging obsesyon na ni Azaros ang pagpapalakas sa kanya. Isang matinding pisikal na pagsasanay ang hinanda nito para sa anumang panganib. Hindi na kailangan. Kung mamamatay ako, humanap ka na lang ng panibagong amo, walang emosyong tugon ni Sienna. Nagliyab ang galit ni Azaros. Pinitik nito ang noo niya, sabay sigaw, ikaw ang master na pinili ko. Ilang ulit ko ba dapat ipaintindi? Itinuturing mong basura ang sarili mong buhay, at sadyang binabalewala mo ang nararamdaman ko. Nang makita ang pait sa mga mata nito, napagtanto ni Sienna ang bigat ng kanyang sinabi, mas lalong nag-apoy ang determinasyon ni Azaros. Hinding-hindi ito tatanggap ng ibang master. Sa pagkakataong iyon biglang nag-flashback ang isang madilim na alaala ni Sienna. Tinanong niya si Azaros, kung paano burahin ang isang named spirit. Ano ka mo? Nag-init ang presensya nito. Seryoso ka ba gusto mo akong patayin? Mabilis na kumaway si Sienna. Nanginginig ang mga kamay ni Sienna. Hindi maaari. At dito na niya ibinunyag ang pinakamalaking lihim. Ang pagbabalik niya mula sa nakaraan. Habang nakikinig, unti-unting pinagtagpi ni Asharos ang bawat misteryo. Isang palaisipang labag sa lohika para sa dalaga. Inamin niyang iba ang naging master nito sa nakaraan at tuluyang naglaho si Asharos. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang nag-iisip na spirit. Teka, nakakasiguro ka bang nawasak nga ako? O baka naman may nagmamanipula sa anino at ninakaw ako? Sino nga ba ang maghihinala ng ganito? Ngunit nananatiling misteryo ang motibo ni Lena sa likod ng katraidurang ito. Nasa kaniya na ang lahat ng kapangyarihan at atensyon. Isa siyang alamat na isinilang ng may pambihirang divine healing. Isang henyong mahikera na iisa lang sa 1,000,000. Nagawa niyang dugtungan ng 1 taon ang buhay ng naghihingalong emperador. Isang himalang nagluklok sa kaniya sa rurok ng kasikatan. Marahil ay sinadya niyang agawin ako upang hindi mapunta sayo. Bakas ang matinding pagkalito sa namumutlang mukha ni Sienna. Paano kung muli itong agawin sa kaniya? Ngunit nang may paninindigang sumagot si Asharos na siya pa rin ang pipiliin nito, tila nagwala ang pintig ng kaniyang puso. Nagbago ang ihip ng hangin. Oras na para sa matinding pagsasanay. Hindi ka pwedeng magtago habang buhay, at umasang susundan ka ng kapayapaan. Kung ayaw mong durugin ka ulit ni Lena, kailangan mong maging mas malakas. Marahan nitong inalo ang dalaga, huwag ka nang matakot. Hindi ka na nag-iisa. Nakatali sa kaluluwa ang kontrata natin. Poprotektahan kita. Ang kaaway mo ay kaaway ko rin. Haharapin natin sila. Natigilan si Sienna sa nakakapasong katapatang iyon. Tila mainit na liwanag itong tumunaw sa yelong nakabalot sa kaniyang sugatang puso. Ang mga luhang matagal niyang kinimkim at mga pangungutyang tiniis tuluyang kumawala. Si Lena ang umukit ng pinakamalalim na trauma sa kaniyang pagkatao. Isinara niya ang kaniyang mundo at sumumpang hindi na muling magtitiwala. Ngunit sa likod ng matigas na panlabas, nangungulila siya sa tunay na kalinga. Lagi akong nasa iyong tabi. Ang simpleng pangakong ito ang nagpasiklab ng panibagong lakas sa natutulog na kaluluwa ni Sienna. Asharos, desidido na ako. Ibubuhos ko ang lahat. Ako ang aakyat bilang pinakamalakas na terraformer sa buong mundo. Tapos na akong magtago at mabuhay sa takot. Hindi ko man alam ang dulo ng landas na ito, pero aabutin ko ang rurok. At nais kong nakatatak din ang pangalan mo roon. Ikaw ang pumili sa akin, hanggang dulo. Si Asharos ang kaniyang itinakdang kapareha sa labang ito. Maging si Frederick ay nabigla sa nagliliyab na aura ng dalaga, may nagising na kapangyarihan sa kaniya. Nang tanungin ang kaniyang kalagayan, sumilay ang isang buong ngiti. Dahil sa iyo mas mabuti na ako. Nakataas na ang noo ni Sienna ngayon. Isang maningning na ngiti ang ibinigay niya, mabuti na lamang at nailigtas agad ako ni Lord Aziel. Kahit naghihilakbot ang kalooban niya kanina, pilit inusisa ni Frederick ang nangyari. Kung dati ay tikom ang kaniyang bibig, ngayon, gagamitin ng bagong Sienna ang bawat kahinaan bilang patalim sa kaniyang mga kaaway. Nagsimula ang kaniyang nakakapangilabot na pag-arte. Isang patalim ang idiniin ng Viscount sa aking leeg tulad nito. Nanlaki ang mga mata ni Frederick. Nanginig po ako sa takot. Sumigaw ako, ngunit walang tumulong dahil kinamumuhian po ako ng mga dalaga rito. Inilantad niya ang bawat pang-aaping, sinapit sa madilim na sulok ng lipunan. Nagliyab sa matinding galit si Frederick sa natuklasang kalupitan. Nasaan si Deborah? Inatasan ko siyang protektahan ka. Lalo pang pinakita ni Sienna ang kaniyang kahinaan. Aabala po siya sa mga dugong bughaw para pakinggan ako. Kahit noong bingit na ako ng kamatayan, tinalikuran niya lamang ako. Piniga ang puso ni Frederick. Ang lalakas ng loob nilang lapastanganin ang aking utos, at apihin ka. Hindi ko palalagpasin ito. Walang pag-aatubili siyang nagbaba ng parusa paghubad sa titulo ni na Viscount Gastra at Deborah, at walang awang pagpapatapon sa buong angkan nila.
Kinumpiska ang lahat ng kanilang kayamanan, at sinumang nangahas na saktan si Sienna ay habambuhay na pinatalsik mula sa kanilang teritoryo. Si Frederick ang ganap na Diyos sa lipunang ito. Walang baliw ang susubok na banggain siya. Simula noon, itinuring na sumpang nakakahawa ang mga pamilyang iyon. Kumalat ang balita tulad ng apoy sa mga maharlika. Nagising sila sa nakakapanindig balahibong katotohanan, higit pa sa ginto ang halaga ni Sienna kay Frederick. Ngunit napagtanto rin nila ang talim ng paningin nito sa talento. Ang inampong ulila ay hindi lamang palamuti sa palasyo. Isa siyang ganap at tunay na terraformer. Nagunahan tuloy ang mga sakim na maharlikang mag-ampon ng mga ulila sa pag-asang matagpuan ang ganoong hiyas. Ilang araw ang lumipas, formal nang binuksan ni Asharos ang impyernong pagsasanay para kay Sienna. Mahigpit nitong hinasa ang mahika ng dalaga ng walang patid. Ngayon, oras na para ipamalas ang kaniyang tunay na lakas. Ipinikit niya ang mga mata at pinakawalan ang dumadaloy na purong mahika mula sa kaniyang mana core. Dahan-dahang nag-ipon ang enerhiya sa kanyang palad, sumasabog at bumubuo ng isang nagliliwanag na magical domain. Ito ang Genesis, ang kaniyang unang sining ng paglikha. Isang malawak at bagong mundong hinubog mismo ng kaniyang sariling kapangyarihan. Isang maangas na ngiti ang sumilay kay Asharos. Karapat-dapat ka ngang maging master na aking hinirang. Sa ilalim ng aking gabay, aakyat ka bilang isang alamat. Sabay banat sa pag-umot nitong bigyan na siya ng sariling tirahan sa lalong madaling panahon. Ipinunto ni Sienna ang mga kumikinang na hiyas na inialay niya, ngunit tiningnan lamang ni Asharos ang mga magagaspang na bato, na tila ba mga walang kwentang basura, ngunit pilit siyang pinagtiyaga ni Sienna rito. Nawasak ang kaniyang ego, labis na nanlumo, at malungkot na lumutang papasok sa aparador upang tahimik na magmukmok sa isang tabi. Hindi napigilan ni Sienna ang mapatawa at agad humingi ng tawad. Asharos, patawad. Nais lamang kitang asarin. Kanina lamang ay inalok siya ni Frederick ng gantimpala. Upang pasayahin si Asharos, gagamitin niya ang pabor na iyon para makapasok sa pinakatatagong kaban ng yaman. Wala namang atubiling pumayag si Frederick, at maluwag siyang pinahintulutang kunin ang kahit anong kayamanan doon. Pagkarinig doon, tuwang-tuwang sumilip ang maliit na ulo ni Asharos. Oras na. Pasukin na natin ang silid ng kayamanan ngayon din. Umaapaw ang lugar sa nakakabulag na yamang maalamat. Mga sagradong pamana pa ito mula sa ginintuang panahon, at mga sinaunang relikyang binalot ng matinding misteryo, na kahit ang kasaysayan ay nakalimutan na ang tunay nilang kapangyarihan. Pinagaan ni Michael ang tensyon at sinabihang kumalma lang si Sienna. Kalma. Nalinis na namin ang mga nakamamatay na patibong dyan noon. Kaya mas ligtas na ito ngayon. Napataas ng kilay si Sienna sa pagdududa. Teka, ibig sabihin ba ay may panganib pa ring naghihintay? Tumpak. Baka may mga halimaw pang magbibigay sa iyo ng bangungot. Agad na hinatak ni Frederick ang sobrang daldal na si Michael. Kung makakilos kasi ito ay parang isang maingay na taga-suporta. Napaisip tuloy si Frederick, kailan pa naging matalik na magkaibigan ang dalawang ito. Tuwang-tuwa naman si Michael sa nakukuhang atensyon. Sa totoo lang, siya talaga ang kaisa-isang tao sa buong mansyon, na may pinakamalalim na ugnayan kay Sienna. Ngunit malalim ang iniisip ng dalaga, isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Kung wala ba ang malagim na trahedya sa nakaraan niyang buhay, ganito ba sana palagi kainit ang pakikitungo ni Michael sa kanya? Matinding mahika ng dugo ang nagsisilbing selyo ng vault. Tanging ang mga may dugong bughaw ng pamilya Noct, o ang kumain ng sagradong prutas ng Granada, ang makakapasok. May sariling kamalayan ang sinaunang silid na ito, ginagabayan nito ang sinuman patungo sa sandatang itinadhana para sa kanila. Ang problema, isang tao lang ang pwedeng pumasok sa bawat pagkakataon. Pinayapa siya ni David. Huwag kang matakot. Hinding-hindi sasaktan ng sagradong silid ang sinumang kinikilala nitong kadugo ng mga Noct. Buong tapang na nangako si Sienna na babalik siyang buo. Saka siya humakbang ng mag-isa patungo sa nakakabinging kadiliman. Balot ng itim na kawalan. Ang tanging gabay lang niya ay ang mga kumikinang na bakas ng paa sa sahig na nagtuturo patungo sa kaibuturan. Nagbabalang bumulong si Azaros. Ngunit kalmado lang si Sienna at walang nararamdamang panganib. Hanggang sa bigla siyang nanlamig at nanigas sa kaniyang kinatatayuan. Nakatayo siya sa tapat mismo ng silid ni Aziel. Anong nangyayari? Imposible ito. Wala ba siya sa loob ng vault ng mga kayamanan? Paano siya napunta rito? Tinawag niya si Azaros, ngunit nakakabinging katahimikan lang ang sumagot. Ang mga kumikinang na bakas. Dumiretso sa loob ng silid. Dahil alam niyang nasa malayong akademya militar si Aziel, dahan-dahan siyang pumasok, ngunit nanlaki ang kaniyang mga mata. Nakatayo doon mismo si Aziel. Nang maramdaman ang kaniyang presensya, dahan-dahan itong lumingon. Nakapaskil sa mukha ng binata ang matinding pagdurusa at pagkagulat. Tiningnan siya nito na parang isang multo, tila nakakulong sa isang walang hanggang bangungot, parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Sienna. Dapat ay nasa akademya ang binata. May maling-mali sa nangyayari. Saka gumapang ang isang pamilyar at nakakapanindig balahibong aura sa kanyang balat. Hindi ito ang kasalukuyang Aziel. Ito ang wasak na Aziel mula sa nakaraan niyang buhay.
Nang magsimula itong humakbang palapit, kusa nang gumalaw ang kaniyang katawan. Umikot siya at tumakbo para iligtas ang kanyang buhay. Kailangan niyang makatakas, ngunit nakasunod agad ang binata, basag, at nanginginig ang boses sa sakit. Sienna sandali lang. Kahit magmakaawa pa ito, hindi siya lumingon. Binalot na ng matinding takot at kilabot ang buong pagkatao niya. Paulit-ulit niyang kinumbinsi ang sarili, hindi ito totoo, isang malakas na ilusyon lang ito, isang matinding panlilinlang ng sagradong silid. Nagbabala ang Grand Duke na ipapakita ng silid ang pinakamalalim na pagnanasa ng puso mo, ngunit mariin itong tinanggihan ng isip ni Sienna. Imposible. Kahit kailan ay hindi niya ninais, kahit sa kaibuturan ng kaniyang puso, na maging ganito kadesperado si Aziel sa kaniya. Pumasok siya sa isang pinto at mabilis na isinara iyon. Mula sa labas, umalingaunggaw ang nagmamakaawa nitong boses. Sienna, parang awa mo na huwag mo akong iwanan. Napasandal siya at naghabol ng hininga. Bumalik lang siya sa realidad nang biglang umalingaunggaw ang boses ni Azaros sa kanyang isipan. Napakurap siya. Ibang dimensyon na ang kaharap niya. Ipinaliwanag ni Azaros na nawalan siya ng malay paghakbang pa lang nila sa loob. Tila tinamaan siya ng isang malakas na salamangka ng ilusyon. Nakahinga siya ng maluwag. Okay. Ibig sabihin ang bangungot na iyon ay panaginip lamang. Tapos biglang, kleng. Isang bagay ang gumulong sa kaniyang paanan. Isa itong sinauna at eleganteng lalagyan ng sigarilyo. Agad itong sinuri ng espiritu. Sienna, akin na lang ito. Gusto ko itong maging bagong palasyo ko. Masayang sigaw ni Azaros. Hindi ito tinatablan ng apoy at may kakayahang palakasin ang mahika. May lalagyan pa ng hiyas na pwede kong tulugan. Tadhana talaga ito para sa akin. Literal na pag-ibig sa unang tingin para sa espiritu. Ngunit napangiwi si Sienna, isang binatilyang may dalang lalagyan ng sigarilyo. Nakakatawa at kakaiba itong tingnan. Wala akong pakialam, kailangan ko yan. Mamamatay ako kapag hindi ko ito nakuha. Pagmamaktol ni Azaros. Hindi ba't nangako kang papipiliin mo ako ng sarili kong premyo? At saka, ang silid naman ang nagdedesisyon kung ano ang nakatadhana sa'yo, hindi ba? Kaya siguradong ang magarang stick na ito ang pinakaperpektong pagpipilian. Napabuntong hininga na lang si Sienna bago sumuko. Naglabas siya ng isang kumikinang na hiyas ng enerhiya at isinalpak ito mismo sa mouthpiece. Boom! Sumabog ang isang nakakabulag na liwanag. Saktong-sakto ang hiyas sa lalagyan, na parabang magkadugtong talaga ang tadhana nilang dalawa. Oras na para subukan ang kapangyarihan nito. Naglabas si Sienna ng porsyento ng mahika at nagliyab ito ng matindi. Ang lumabas na usok ay literal na nagpadalisay sa hangin. Pagkatapos, blag, isang bagong relikya ang nahulog sa kanyang paanan. Isang sinaunang singsing na may selyo. Agad naramdaman ni Azaros ang nakakakilabot na hatak ng aura ng singsing na iyon. Para bang bumubulong ang singsing na angkinin mo ako. Kaya maingat niya itong pinulot. Ngunit pagkalabas niya ng sagradong silid, nakaabang na sina Frederick at Michael sa pintuan, bakas ang matinding pagkagulat, 10 minuto ka lang sa loob, sabi nila. Nanlaki ang mata ni Sienna, pakiramdam niya'y lumipas ang mga oras doon. Iniba kaya ng mahika ang daloy ng oras? At biglang nagbago ang eksena. Naiwang tulala ang lahat. Nang ilabas niya ang isang misteryosong lagayan ng sigarilyo, mabilis siyang nagpaliwanag. Huwag niyo akong titigan, patay na patay si Azaros dito. Ngumisi si Michael. Sa bagay, talagang kakaiba ang panlasa ni Azaros. Umapaw ang inis ni Azaros. Ang kapal ng mukha. Ang lakas ng loob ng mabahong batang ito na husgahan ang panlasa ko. Sienna, turuan mo nga ng leksyon yan. Ngunit hindi man lang pinansin ng grupo ang nagwawalang espiritu. Naiwan si Azaros na mag-isang sinusunog ang sarili sa matinding inis. Ilang araw ang lumipas, uwian na. Bago pa man tumunog ang bell, nagbato na agad ng tanong si Sienna na ikinagulat ni Michael. Hindi ka ba napapagod? Ganyan ba talaga kahalaga ang mag-aral? Siyempre. Bawat kaalamang makuha ko ay katumbas ng pag-apaw ng aking kapangyarihan. Bawat pahinang binubuklat niya ay sumusugat sa alaalang ninakaw sa kanya. Hindi lang mahika, kundi pati ang sariling kaligayahan at kapalaran na dapat ay pag-aari niya. Sa nakaraan niyang buhay, nang mabuksan niya ang sariling domain, nilamon siya ng isang makulay at malaparaisong mundo, pinagmasdan niya itong mamukadkad at inalagaan ang sagradong dimensyon na ginawa lamang para sa kanya. Umapaw iyon sa dalisay na saya, ang makinang na mundong binabalot ng liwanag ng mga bituin na siyang nagpapakain sa kanyang kaluluwa. Balik sa kasalukuyan, muling tumapak si Sienna sa dating ampunan. Pagbaba pa lang niya, mabilis siyang tumakbo para yakapin si Teacher Lisa. Nanigas sa kinatatayuan si Lisa, dilat na dilat. Ang batang kaharap niya ngayon ay hindi na ang kaawa-awang musmos na kilala niya noon. Lumitaw si Michael mula sa kanyang likuran. Nakangiting nangumusta si Lisa. Sobrang ayos ko po, puno ng galak na sagot ni Sienna. Turing po nila sa akin ay parang ginto. Sa isip niya ay dugtong na, hanggang sa dumating si Lena, ngunit imbes na sabihin, pinansin niya ang bagong ayos ng gusali. Wala nang butas na bintana, at luminis na ang paligid.
Mula nang umupo bilang direktor si Lisa, nagkaroon na ng himala sa lugar na iyon. Ngunit nanlamig ang mga mata ni Michael sa paligid. Pagbabago na ba ito? Mga basag na salamin at mga nabubulok na dingding, at inaamag na hagdan na parang umiiyak sa bawat tapak. Kahit sa mga matataas na bisita, ang tsaa ay lasang pinakuluang maruming tubig lamang. At ang mga cookies ay sinetigas ng semento, mga maiitim na tipak na hindi mo malaman kung ano ang isinangkap. Sa mansyon ng Nacht, hindi ito ipapakain sa mga aso. Kung ito na ang maganda, gaano kaya kasahol ang impyerno rito noon? Nagsitaasan ang balahibo ni Lisa nang maalala ang madilim na pamumuno ng dating direktor, isang sakim na demonyo, na kahit balat ng sibuyas ay ipagdadamot. Ipapakulo niya iyon bilang kawawang sabaw para sa mga bata. Walang anumang lasa, isang mainit na basurang tubig na panawid gutom lamang. Laking pasalamat niya ngayon na nakakakain na sila ng sapat. Minsan, nagluluto pa ng cookies si Lisa, ang tanging pinapangarap ni Shena noon. Dati kasi, ang mga ito ay bawal na prutas na iniaalay lamang sa direktor at bisita. Tinitigan ni Michael ang sunog na merienda. Hindi matanggap ng isip niya na ang malabatong pagkain na ito ang pinakamasarap para kay Sienna. Nadurog ang kanyang puso habang nakikita itong ngumiti ng sobrang tamis. Bawat katotohanang nalalaman niya ay patalim na sumusugat sa kanyang damdamin. Hindi niya kayang isipin ang bangungot nito. Habang si Lisa naman ay pilit nilalamon ng konsensya sa pagkabigong protektahan si Sienna noon, at inaming kung nandito lang siya, ituturing niya itong tunay na prinsesa. Wala nang mararanasang sakit. Malambing nang umiti si Sienna, sabay sabing magiging sobrang saya niya sa piling ni Lisa, ngunit sa salitang iyon, sumabog ang galit ni Michael. Nag-apoy siya sa inis at sumigaw, Sienna, dugong Nacht ka na ngayon, hinding-hindi ka na babalik sa impyernong ito. Napangiwi si Sienna, gulat na gulat sa sumasabog nitong aura. Mabilis namang yumuko si Lisa. Patawad po, Lord Michael. Tunay nga pong sa Nacht siya nabibilang. Agad nagsisi si Michael sa kanyang pagsigaw. Akala niya noon, alam na niya ang madilim na realidad ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Ngunit isang matinding sampal ang kaharap niyang realidad. Dito niya nakita kung gaano kalupit ang walang awang mundo sa pinakababa. Parang pinipiga ang puso niya sa isiping dito lumaki si Sienna. Sa ganitong klaseng impyerno, ayon kay Lisa, biglang bumaha ang tulong. Mula sa mga matataas na pamilya. Lalo na nang makilala ng lahat si Sienna. Ang pag-aampon ngayon ay naging isang laro, isang patikim ng kapangyarihan para sa mga mayayaman. Kahit na puno ng pagkukunwari ang mga ngiti nila, ang iba'y nagtatapon lang ng pera, pandiri at awa ang tanging nakikita sa kanilang mga mata. Ngunit mabilis na lumipas ang oras, bakas ang lungkot sa mata ni Sienna nang magpaalam kay Lisa. Ngayon lang nakita ni Michael ang dalaga na ganito kasaya. Sa loob ng malaking mansyon, palagi siyang nakayuko. Parang isang ibong nakakulong. Natatakot ba siyang palitan kung may mas magaling na dumating? At itapon pabalik sa lugar na ito? Hindi talaga maintindihan ni Michael kung bakit ganoon na lang ang pagmamahal niya sa impyernong ito. Habang lulan ng karwahe, abot langit pa rin ang ngiti ng dalaga. Pero sa loob ni Michael, isang matinding bagyo ang namumuo. Nang banggitin ni Sienna ang pagbabalik, parang sinakal ang puso niya. Paano kung hindi na siya umuwi? Paano kung tuluyan na siyang iwan? Isang malamig na takot ang bumalot kay Michael. Sienna, madiin at malamig niyang utos. Hindi ka natatapak pa sa ampunang iyon, nanlaki ang mga mata ng dalaga sa gulat. Ano bang problema ng lalaking ito? Nagpumilit siyang sumama, nanggulo sa usapan nila, at ngayon ay nag-aastang hari na nag-uutos. Binigyan ako ng permiso ng mismong Grand Duke. Matapang niyang sagot. Naramdaman ni Michael ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ibig sabihin, plano mo na itong iwanan mula pa noong una. Oo naman. Dahil iyon ang tunay kong tahanan, nagtagpo ang kanilang mga paningin, walang balak sumuko. Isang matinding tensyon ang sumabog sa loob ng karwahe. Hindi malunok ni Michael kung bakit mas pipiliin pa nito ang isang sirang lugar kaysa sa ang impyernong pugad na iyon. Ganoon ba talaga kalalim ang puot niya sa kanila? Isang malaking palaisipan. Nananalaytay pa rin sa kanya ang dugong Nacht, at pinanindigan niya ang malamig na pakikitungo. Tumalikod si Sienna, at ni isang sulyap ay hindi niya iginawad sa lalaki. Tila ba naging hangin na lamang ito? Ramdam ng lalaki ang makapal na pader sa pagitan nila. Batid niyang walang kwenta ang kahit anong salita, kaya itinikom na lang niya ang kanyang bibig at nilamon sila ng nakakabinging katahimikan. Lumipas ang ilang araw, abalang-abala si Lisa sa pag-aayos ng hardin, nang biglang mahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura. Nagbalik si Sienna. Bakas ang pangamba sa boses ni Lisa nang magtanong ito. Hindi ba delikado ang pabalik-balik mo rito? Ngunit isang makahulugang ngiti lang ang isinukli ni Sienna. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa mukha ko? Hala, hindi po. Natatawa, ngunit nagugulat na tugon ni Lisa. Mas pabor nga sa amin ang presensya mo, baka sakaling magbagsak ng ginto ang mga kuripot na dugong bughaw na yon para lang magpasikat sa iyo. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Sienna sa paligid. Ngunit biglang nanlamig ang hangin nang usisain siya ni Lisa, nariyan ba si Michael?
Tila huminto ang oras kay Sienna. Isang malaking yelo ang namuo sa pagitan nila simula nang mag-away sila. Kung siya ang dating Sienna, matagal na siyang nagtago sa takot sa binata. Ngunit ang kasalukuyang Sienna, manhid na siya sa presensya nito. Tila isa na lamang siyang bombang orasan na naghihintay ng tamang panahon para sumabog. Sa oras na pumapel na si Lena, o mangibabaw ang pagdududa kina Sienna at Aziel, tiyak naguguho at magiging abo ang marupok nilang ugnayan. Kaya isang malinis na kasinungalingan ang binitawan niya kay Lisa. Sinabi niyang lunod lang sa obligasyon si Michael kaya hindi ito nakasama. Eksakto namang isang natatarantang sigaw ang bumasag sa kapayapaan ng paligid, desperadong hinahanap si Binibining Lisa. Nagwawala na naman daw ang pasaway mula sa ika-6 na silid, at parang aninong nakapasok sa ipinagbabawal na kwarto sa likuran. Inutusan ni Lisa si Shena na maghintay sa opisina ng direktor. Ngunit unang hakbang pa lang niya sa loob, agad niyang naramdaman ang mabigat na aura. Nahagip ng kanyang paningin ang isang bakas. Isang maliit na punit ng tela ang naipit sa gilid ng nakasarang kabinet. Mahigpit ang pagkakakandado nito, ngunit sapat na ang telang iyon para matukoy na may presensyang nagtatago sa dilim. Batid niyang ang nanginginig na bata ang nasa loob. Tila isang mapaglarong boses ang pinakawalan niya, kung ako sa'yo, titiyakin kong mabubura ang lahat ng aking bakas. Ginamit mo pa ang likurang kwarto bilang patibong. Nakakabilib ang talino mo. Biglang nanlamig ang paligid ng dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa gitna ng anino ay isang maliit na bata. May buhok na kasing itim ng gabi at mga matang asul na parang yelo. Matalim siyang tumitig kay Sena, pilit inuusisa ang pagkatao nito. Isang matamis ngunit mapanganib na ngiti ang isinukli ni Sienna. Ako lang naman ang kaluluwang mas naunang ibinenta rito bago ka pa dumating. Nananatiling nakataas ang pader ng bata, ngunit hindi natinag ang dalaga, kabisado na niya ang sining ng pagpapaamo sa mga ligaw na kaluluwang tulad nito. Dahan-dahan siyang nag-abot ng kamay. Papayag ka bang mabulok na lang dyan sa dilim habang buhay? Samantala, binaliktad na ni Lisa ang buong kwarto sa likod, ngunit ni anino ng bata ay wala siyang nahagip. Nang bumalik siyang bagsak ang balikat, tila siya naging estatwa. Ang pasaway na si Lou ay mapayapang nakapikit at nakasandal sa kandungan ni Sienna. Nanlaki ang mga mata ni Lisa, tila hindi makapaniwala sa milagrong nasa harap niya. Ikinuwento niyang si Lou ay inilipat mula sa ibang pasilidad at kasalukuyang nagwawala upang labanan ang sistema ng lugar na ito. Puno pa rin ng tinik ang bata nang bumulong ito. Totoo ba ang sinasabi mo? Lumingon si Sienna at binigyan si Lisa ng sulyap na nagsasabing, ako na ang bahala rito. Binitawan niya ang isang sumpa. Kakausapin niya ang bata mula sa puso, at titiyaking susunod na ito sa patakaran. Ngunit nang ihakbang na ni Sienna ang kanyang paapaalis, kumapit si Lou na tila ito ang kanyang huling hininga, nagmamakaawa ang mga mata nito. Pilit man siyang hilahin ni Lisa, naging parang bakal ang pagkakakapit niya. Sa huli, dahan-dahang lumapit si Sienna, at may ibinulong na misteryo sa kanyang tainga. Biglang kuminang ang mga asul na mata ni Lou. Hindi mo ako niloloko, tama? Kung gayon ipangako mo. Isang mainit na ngiti ang sumilay kay Sienna, pangako. Ngunit tuparin mo rin ang bahagi mo sa kasunduan, maliwanag. Tuluyan na siyang naglaho. Naiwang litong-lito si Lisa kung anong salamangka ang ginamit ni Sienna, dahil kailanman ay hindi nagpaamo ang batang iyon sa kahit na sino. Ipinangako ko lang na magbabalik ako. Bago pa man makapagsalita si Lisa, biglang sumulpot si Lou mula sa anino, at yumukod ng may buong paggalang tila isang maharlika. Ibinaba niya ang kanyang pride at inako ang lahat ng kasalanan, at ang nag-iisang dahilan ng milagrong ito. Ang sumpaan nila ni Sienna. Napakasimple ng kanilang kontrata. Magpakabait, aminin ang kasalanan, at babalik siya. Pag-uwi sa mansyon, tahimik na nakadungaw si Sienna sa labas, nilulunod ng napakalalim na pag-iisip. Kung babalikan ang alaala ng nakaraang buhay, 1 buwan na siyang matagumpay na nakaligtas. 4 na buwan na lang ang palugit bago tuluyang umeksena ang sumpa na si Lena. Kahit napilit niyang iniliko ang tadhana, hindi pa rin mawaglit ang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Unti-unti siyang nilalamon ng buhay ng sarili niyang pangamba. Ibinuhos niya ang lahat ng pawis at dugo para lang takasan ang mapait niyang sumpa. Ngunit ngayon, nagsisimula ng manginig ang kanyang tuhod. Magiging abo na lang ba ang lahat ng kanyang sakripisyo sa oras na tumuntong na si Lena sa entablado? Akala niya noong una ay umiayon na ang hangin sa kanya. Ngunit ang matinding banggaan nila ni Michael ang sumampal sa kanya, pabalik sa realidad. Nag-iwan ito ng malalim na sugat, isang nakakamatay na patibong ang isandal ang buhay sa awa ng iba. Ang lahat ng kabaitan ay isang huwad na ilusyon lamang. Kailangan niya ng absolutong kapangyarihan at sunod-sunod na tagumpay upang manalo sa giyera laban kay Lena. Hanggang sa may kumislap sa kanyang alaala. Ang mahiwagang sumpa ng emperador. Sa nakaraan niyang buhay, ang hindi magaping pinuno ay bigla na lang nag-agaw buhay sa loob lang ng isang gabi. Ginamit ni Lena ang pagkakataong iyon para pahabain ng 1 taon ang buhay nito, at inangkin ang sagradong titulo bilang anghel ng pagpapagaling. Kaya kahit pumanaw na ang hari, nakatayo pa rin si Lena sa tabi ng Crown Prince sa lamay, na tuluyang nagloklok sa kanya sa pinakamataas na pedestal ng kapangyarihan.
Mabilis na gumana ang utak ni Sienna. Isipin mo na lang ang lawak ng kapangyarihan kung ako mismo ang bubuhay sa emperador. Si Aseros ay halos. Walang patid ang pagpapalakas ni Aseros sa kanyang determinasyon. Para sa kanya, iisa lang ang ugat ng sining ng pagpapagaling at puripikasyon. Siguradong kakayanin mo ito. Sariwa pa sa alaala ni Sienna kung paanong ang nag-iisang taktika na iyon ang kumontrol sa simpatiya ng masa at pabor ng buong imperyo. Ngunit kung susuriin, may malaking butas sa kwentong ito. Paanong ang isang malakas na emperador ay bigla na lamang aabot sa bingit ng kamatayan? At isang laking himala na hawak agad ni Lena ang perpektong lunas, walang bahid ng swerte rito. Ito ay isang madilim at planadong sabuatan. Gumana ang matalas na isip ni Aseros. Kung tama ang kutob mo, kailangan nating patunayan kung totoong naghihingalo nga ba ang emperador. Kung bahagi ito ng maruming laro ni Lena, tiyak na kumikilos na siya ngayon upang tuluyang ibaon at sirain ang pangalan ni Sienna. Baliw na baliw si Lena sa kapangyarihan upang pantayan ang master ng name. Samantala, isang nakakayanig na ulat ang tuluyang gumulat kay Bradley. Natagpuan daw ng imperyo ang isang nilalang na biniyayaan ng nawawalang healing magic at ang napiling tagapagligtas. Walang iba, kundi si Lady Lena ng pamilya Meneni. Opisyal nang itinaas ni Lena ang sarili bilang ang kaisa-isang dakilang healer, mage. Mabilis na kumalat ang balita na parang apoy, at walang awang itinapat ng madla ang pangalan niya kay Sienna. Itinutulak ba ng pamilya Meneni ang ilusyong ito dahil takot sila sa tunay na master ng name? Ngunit bakit pupuntiryahin ng isang mataas na maharlika ang isang hamak na ulila? Sa lantarang pambabastos na ito, tila bulkang sumabog ang galit ni Aseros. Agad niyang inutusan si Sienna na gisingin din ang kanyang healing aura. Hindi tayo pwedeng magpadaig sa malisyosong babaeng iyon. Ngunit ang pagkontrol sa dalawang magkaibang mahika ay isang alamat na lang sa mundong ito. Kaya pinili ni Sienna na palakasin ang sarili niyang kapalaran. Sa halip na mag-aksaya ng panahon, itotodo niya ang kanyang lakas sa puripikasyon at aangat bilang isang makapangyarihang terraformer. Batid niyang mahina at may malaking hangganan ang kapangyarihan ni Lena. Tanging isang kaluluwa lang ang kaya nitong iligtas sa bawat pagkakataon. Ipinagkakait ni Lena ang kanyang mana na tila isang sagradong ginto. Sa kanyang unang buhay, literal na lumuluhod ang mga maharlika at nagmamakaawang pagalingin. Ngunit malamig silang tatalikuran ni Lena. Patawad, ngunit naubos na ang lakas ko sa emperador, saka ito mawawalang parang bula, iniiwan silang nabubulok sa desperasyon. Iiwan niya silang lunod sa kabiguan. Ang masakit na sumpa, si Sienna ang laging ginagawang panalo ng puot ng mga itinakwil na maharlika. Sa pilitan nilang inuutusan si Sienna na kontrolin si Lena. Dati, dahil sa habag, hinarangan ni Sienna ang mapang-abusong banta ng mga aroganteng ito. Ngunit ang kabaitan niya ay nauwi sa isang trahedya. Isang hamak na ulila ka lang. Wala kang karapatang tanggihan kami. Porke alipin ka ni Lady Lena, akala mo ba ay mataas ka na? Alamin mo ang pwesto mong basura ka, at doon ay walang awa nila siyang pinahirapan. Kung bubuksan niya muli ang sining ng pagpapagaling ngayon, para na rin niyang tinawag pabalik ang mga linta at demonyo ng kanyang nakaraan. Tapos na siya sa pagdurusa para lang sa kapangyarihan. Ang maging master mo, iyon ay sapat na, bulong niya. Isang linyang tumagos ng malalim sa kaluluwa ni Aseros. Ibaon mo na sa limot ang healing magic, tugon nito. Sa kwentong ito, ikaw ang nag-iisang bida para sa akin. Sa kabila nito, gumugulo pa rin sa isipan niya ang anino ng emperador. Kung ang sakit na ito ay isang madilim na patibong, kailangan niya itong pigilan bago pa mahuli ang lahat. Ngunit paano ka nga ba basta makakalapit sa pinakamataas na pinuno? Pinagmasdan lang siya ni Aseros na malunod sa pag-iisip, kampanteng inaalala lang niya ang wala. Bago pa man siya makakilos, isang nakakayanig na balita ang inilapag ni Frederick. Matagal na palang desperado ang emperador na makausap siya. Nang walang kamalay-malay, hindi niya pala napansin ang dalawang sagradong imbitasyon. At ngayon, wala na siyang takas. Napahawak na lang si Sienna sa kanyang noo. Sa totoo lang, isang napaka-normal na batas ang ipatawag ng mismong hari. Bilang master ng named, binalot siya ng kaba sa paglapit, samantalang ang hari na pala mismo ang nagmamakaawang makaharap siya. Para siyang isang hangal sa sariling isip. Mabilis niyang inihanda ang sarili sa nakatadhana nilang pagkikita. Ngunit bakas ang matinding pangamba sa mukha ni Frederick. Binalaan niya si Sienna na huwag pilitin ang sarili, at malaya itong tumanggi sa kautusan ng imperyo. Siyempre, hindi sasayangin ni Sienna ang gintong pagkakataong ito. Taas noon niyang idineklara na bilang isang tapat na alagad, isang absolutong karangalan ang humarap sa kamahalan. Sa halip na matuwa, lalong nabalot ng dilim ang ekspresyon ni Frederick. Tila ba takot na takot siyang magkalat ng kahihiyan ang dalaga sa sagradong trono. Taimtim na nangako si Sienna na sasanayin ang sarili sa tamang asal upang protektahan ang dangal ng pamilya. Ngunit lalo lang bumaon sa matinding kaba ang itsura ni Frederick. Napagtanto ng Grand Duke na hindi man lang naintindihan ni Sienna ang kanyang malalim na babala. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Dahil mukhang nag-aalab ang determinasyon mong tumungo, mabigat siyang bumuntong hininga, ipapadala ko na ang aking tugon.
Habang nagdiriwang si Sienna, lihim namang humahalakhak si Aceros. Napaka-inosente ng kanyang master sa mga laro ng kapangyarihan. Hindi man lang nito napansin na desperadong ibinabakod ng Grand Duke ang palasyo palayo sa kanya. Ngunit talagang bulag si Sienna sa sitwasyon. Samantala, sa loob ng sagradong Royal Gardens, payapang ninanamnam ng emperador ang katahimikan ng paligid. Yumukod si Duque Urias upang magbigay galang. Ngunit walang ganang ikinaway ng emperador ang kanyang kamay, isang senyales na ilapag ang ulat at tahimik ng lumayas. Iniabot ni Urias ang liham mula kay Frederick, ngunit malamig lang itong isinantabi ng emperador, hindi man lang binabasag ang selyo ng pamilya. Isang absolutong demonstrasyon ng kapangyarihan. Tahimik na umurong si Duque Urias, sanay na sa yelong pakikitungo ng kataas-taasang pinuno. Ngunit paglapat ng pinto, parang kidlat na sinunggaban ng emperador ang liham. Nawala ang kanyang aura, at nagniningning ang mga matang binuksan nito. Uhaw na siyang masilayan ng batang ito. Samantala, sa akademya, nakatayo si Sienna sa labas ng silid, nilalamon ng kaba matapos ang mainit nilang alitan ni Michael. Kahapon pa sila nag-iiwasan na parang hindi magkakilala, ngunit hindi siya pwedeng lumiban sa klase para lang magtago sa hiya. Wala ka bang balak pumasok? Anong ginagawa mo rito? Biglang sumulpot ang boses ni Michael. Bigla na lang siyang sumulpot sa likuran ng dalaga. Walang emosyon ang mukha niya, pero matalim ang mga matang nakatitig sa paa nito. Napayuko si Sienna. Suot niya ang pulang sapatos na bigay mismo ng binata. Ang kasambahay ang pumili ng damit niya ngayon, pero parang gusto niyang lamunin siya ng lupa sa hiya. Lalo na't nag-aaway pa sila. Mukhang napamahal na sa iyo ang sapatos na iyan. Nagkandara pa si Sienna sa pagdadahilan. Bumagay lang sa suot ko. Hindi na sumagot si Michael, at tahimik na lang siyang hinatid sa kwarto. Umaasa siyang makikita ng dalaga kung saan siya tunay na ligtas. Kinabukasan sa gitna ng klase, palihim na ninanakawan ng tingin ni Michael ang dalaga. Halos matunaw si Sienna sa kaba. Galit pa kaya siya? Samantala, ang leksyon nila ngayon ay umiikot sa isang madilim na kapangyarihan. Ang maitim na enerhiya, kapangyarihang nabubuhay mula sa kasamaan at kasalanan ng tao, sina Viscount Gastra at Isabel ang buhay na ebidensya ng sumpang ito. Dahil lahat ng tao ay may nakatagong demonyo sa loob, halos imposible itong mapansin bago pa mahuli ang lahat, ngunit kakaiba si Sienna. Kitang-kita ng kanyang dalawang mata ang itim na aura na lumalamon kay Gastra. Pati na ang nakakakilabot na anino sa mga mata ni Isabel. Nang aminin niya ito kay Aceros noon, ipinaliwanag ng guro ang katotohanan. Bilang isang nilalang na hindi tao at may malakas na pakiramdam, ipinamana ng guro ang kakayahang ito sa kanyang master. Isang kapangyarihang magiging pinakamatibay na sandata ng isang tunay na tamer. Ngunit may mariing babala si Aceros, ibaon mo muna ang sikretong ito sa limot. Ang labis na kapangyarihan ay umaakit lamang ng poot at inggit mula sa iba. Sunod niyang inilantad ang apat na mapanganib na antas ng demonyo. Ang pinakamababa mga halimaw na alipin ng sariling gutom, uhaw na uhaw sa dugo at laman ng tao. Pangalawa, mga demonyong may sapat na isip para makabuo ng kawan. Ang ikatlo ay ang rare tier. Mga demonyong kayang gayahin ang mismong anyo ng tao at may hawak na itim na mahika. At ang huli ang mga nilalang na higit pa sa Diyos. Ang epic tier. Ang mga hari ng kadiliman na magdadala ng pagkawasak. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buto ni Sienna at Michael. Bago matapos ang klase, nag-iwan ng isang mabigat na gawain si Aceros. Alamin ang mga madugong kasaysayan ng bawat antas ng demonyo. Pagkatapos, tinanong ni Michael ang dalaga kung ano ang plano nito. Humugot ng malalim na hininga si Sienna at inaming babalik siya sa ampunan. Laking gulat niya nang sabihin lang ng binata na mag-ingat siya. Hihintayin kita para sabay nating gawin ang assignment, kalmado nitong dagdag. Hindi makapaniwala si Sienna sa narinig niya. Wala na ang pagiging diktador nito kahapon. Ligtas na nakarating si Sienna sa ampunan, bantay sarado ng dalawang seryosong gwardya mula kay Frederick. Sa loob ay parang dinaanan ng bagyo ang mga bata. Ngunit nang makita nila si Sienna nagkagulo ang lahat na parang nakakita ng anghel. Nandito na ang guro ng Hall 6, sigaw ng mga ito. Dahil sa matinding gulo, napilitan si Lisa na pakalmahin muna ang mga chikiting. Tahimik na umatras ang mga gwardya sa isang tabi, kinakabahan pa si Sienna na baka magalit si Lisa sa dami ng bantay niya, pero nagliwanag pa nga ang mukha nito. Para sa kanya, patunay ito na pinapahalagahan ng mismong Grand Duke ang dalaga. Ang totoo niyan, dahil sa dalaga ay umulan ng ginto sa ampunan. Kahit puro pakitang tao lang ang mga maharlika na nagpapapansin, malaking tulong pa rin ang yaman nila para maibangon ang lugar. Kaya naman itinuturing siyang bayani ng buong ampunan. Ang titulong guro ng Hall 6 ay naging tatak na niya. Pati nga ang maliit na si Lula ay iyon na rin ang tawag sa kanya. Dahil sa busilak nitong puso at walang pag-iinarte sa paglalaro, nakuha niya ang puso ng bawat isang bata doon. Habang abala ang lahat, parang multong sumulpot si Lu sa gilid. Halos atakihin sa puso si Lisa nang maghanap ito ng tulong. Pagkaalis ni Lisa, tinitigan ni Lu si Sienna ng seryoso, dahan-dahan itong lumapit sa dalaga, at inilabas ang librong paborito nito.
Sa isang iglap, pumasok silang dalawa sa isang malalim at misteryosong mundo ng kwento. Hindi makapaniwala si Sienna. Ang lalim ng mga salitang binibitawan ng bata. Bukod pa roon, ang kakaibang aurang pumapalibot dito ay malayong-malayo sa isang ordinaryong ulila. Pumapasok ba talaga sa isip mo ang mga leksyon ni Miss Lisa? Ginagawa ko naman ang makakaya ko para makinig. Kung hindi lang sana paulit-ulit ang panenermon niya na parang walang katapusang litanya, baka sakaling mas naging matino pa ang pag-uugali ko. Ngunit paghakbang niya palabas biglang nagwala ang kanyang pandama. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang biglang lumamon sa buong kagubatan. Huminto ang hangin. Naglaho ang mga ibon, at ang mismong kalesang sasakyan niya pauwi ay tuluyang naglaho. Nakulong sila sa loob ng isang makapangyarihang magic barrier. Subalit nakakapagtaka walang bahid ng nakamamatay na intensyon sa paligid. Wala itong layuning pumatay, ang sinumang gumawa ng bitag na ito ay may ibang plano, hanggang sa dumagundong ang mabibigat na yabag sa kawalan. Mabilis na pumalibot ang mga gwardya kay Sienna. Ngunit sa isang kurap nilamon sila ng liwanag at tuluyang naglaho ng walang bakas. Mula sa kawalan isang naglalakihang mahiwagang pinto ang gumulaga sa harapan niya. Huwag kang matakot, banayad na bulong ni Acero sa kanya. Walang bakas ng panganib. Isang nag-uumapaw at mainit na enerhiya ang tila humihila kay Sienna papasok. Walang pag-aalinlangan, buong tapang siyang humakbang papasok sa lagusan. Isang nakamamanghang paraiso ang bumungad sa kanya. Buhay na buhay ang luntiang kalikasan, kung saan kusa pang gumagawa ng daan ang mga baging para sa kanya. Sa gitna ng hardin, isang matanda ang naghihintay. Tamang-tama ang dating mo, bata. Lumaki ang mga mata ni Sienna. Ang lalaking ito ay ang mismong emperador. Huwag kang mahiya, matanda lang akong napadaan dito. Nang maramdaman ang banayad nitong presensya, gumaan ang pakiramdam ni Sienna. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa isang pambihirang batang henyo. Kaya naman gusto kitang makita ng personal. Ngunit hindi pa man siya nakakasagot mabibigat at tila galit na mga yabag ang bumasag sa katahimikan ng hardin. Ang Grand Duke na si Frederick. Nagliliyab ang mga mata nito sa inis, at walang pakundangang pinagsabihan ang mismong emperador sa kalokohan nito. Kinidnap mo ang bata dahil lang pinagbawalan kitang bumisita. Kaya pala binago mo ang ruta niya papunta rito, hindi ba tito? Parang kidlat na tumama ang katotohanan kay Sienna. Ang pinakamakapangyarihang tao sa imperyo ay tito pala ng Grand Duke. Sa mismong sandaling iyon, inutusan siya ng spiritong si Saros na obserbahan ang pinuno. Huminga ng malalim si Sienna, at binuksan ang kanyang spirit vision upang silipin ang kaluluwa nito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Isang nakapangingilabot na imahe ang nakatago sa kaloob-looban ng emperador. Parang yelong bumalot sa katawan ni Sienna ang matinding takot. Ang puso ng emperador ay nilalamon ng isang siksik, maitim, at nakamamatay na sumpa. Hindi ka panipaniwala. Ang kadilimang nakita niya kay Isabel noon ay parang mahinang anino lang kumpara sa napakalakas na demonyong namumugad ngayon sa katawan ng emperador. Ang ganitong level ng lason ay kayang lamunin ang kaluluwa ng sinuman. Sa oras na sumabog ang naipong dark energy, na ito walang dudang mamamatay ang emperador. At kung simpleng kamatayan lang, maganda sana. Ngunit paano kung humalo ang sumpang ito sa daloy ng mana at tuluyang sumabog, katapusan na ng buong mundo? Mabubuksan ang lagusan para sa malawakang pagsakop ng mga pinakamalakas na demonyo. Isang malagim na digmaan at walang katapusang sakuna ang sasapit sa sangkatauhan. Ang ganito katinding sumpa hinding-hindi lilitaw ng kusa. May nagtanim nito, at isa lang ang pumasok sa isip ni Sienna ang malagim na mukha ni Lena. Anong klaseng halimaw na itim na mahika ang ginamit ng bruhang iyon para unti-unting patayin ang pinakamakasaysayang tao sa imperyo? Mula nang mabigyan siya ng ikalawang buhay, palihim niyang binabantayan ang bawat galaw ng mga nasa palasyo. Umasa siyang baka nagbago na ang landas ni Lena sa timeline na ito. Ngunit isang malaking kahibangan. Walang nagbago sa itim nitong budhi. Hindi lang buhay ng emperador ang nakasalalay rito, kundi may mas malagim pa siyang balak. Pinaglalaruan nito ang buong imperyo. Nanginig sa matinding galit si Sienna, tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko, matalim niyang naisip. Tutupukin niya ng apoy ang bawat maitim na plano ni Lena, at nakakasiguro siyang ramdam din ng emperador ang nalalapit nitong kamatayan. Dumadaloy kasi sa maharlikang pamilya ang pinakadalisay na dugo ng mga terraformers. At ang buong harding ito ay ang mismong teritoryo at kapangyarihan ng emperador. Ginamit niya ang sagradong enerhiya ng hardin para ikulong ang lason sa kanyang katawan, tanging mga purong terraformers lang ang may kakayahang bumasag sa ganitong sumpa. Kung gayon ang pekeng panggagamot ni Lena ay panandaliang lunas lang para pahabain ang pagdurusa nito. Dahil sa katotohanan ito, isang mapanganib na plano ang nabuo sa isip ni Sienna. Kasanib puwersa si Theos, determinado siyang ganap na burahin ang sumpa ng emperador. Sa pagpili ng landas na ito, tapos na ang pananahimik niya sa gilid. Ito na ang simula ng isang tahasang digmaan laban kay Lena. Inalok ng emperador si Sienna ng mga eleganteng panghimagas. Sa unang tingin, aakalain mong malaparaiso ang lasa ng mga matatamis na pagkain mula sa palasyo. Ngunit pamilyar ang mga ito,
Ito ang mga regalong ipinapadala kay Lena noon. Sa nakaraang timeline, ginamit lang ito ng bruha para magpasikat at bilhin ang atensyon ng mga maharlika. Isang murang gimmick para ipakita sa lahat na hawak niya sa palad ang pabor ng palasyo. Kumuha siya ng isang piraso at dahan-dahang kinagatan ito. Ang totoo, pangkaraniwan lang ang lasa, at walang nakakamanghang sipa sa panlasa. Status symbol lang pala ng palasyo ang nagdadala rito. Gayunpaman, bakas ang tuwa sa mga mata ng emperador dahil sa ipinakitang pino at maharlikang kilos ni Sienna. Nagtataka ito kung paano nagkaroon ng ganito kaanghel na bata ang isang halimaw na tulad ni Frederick. Inialok ng matanda ang kanyang braso, inaanyayahan siyang tuklasin ang hiwaga ng hardin. Nagningning ang mga mata ni Sienna. Ito na ang hinihintay niyang ginintuang pagkakataon para masolo ang emperador. Bagamat nakakakaba na iwan ang nag-aalab na presensya ng Grand Duke, isang matalim pero pumapayag na tanggo ang ibinigay ni Frederick. Tumango siya. Ang lalaking ito ay isang maalamat na terraformer. Napakarami niyang matututunan mula rito. Habang binabagtas nila ang mahiwagang gubat nagsalita ang emperador. Pasensya na kung tinakot kita sa medyo madrama kong pagpasok kanina, ganyan talaga kaming mga terraformer. Lumalapit silang kusa na parang mga insekto sa liwanag, seryosong paliwanag niya, dahil nililinis namin ang maruming enerhiya sa hangin. Isang presensyang nagbibigay ng panibagong lakas, kaya pala. Biglang nag-connect ang lahat kung bakit ganoon na lang kagalang ang lahat sa kanya. Dahan-dahang tumango si Sienna. Ibig sabihin, isa rin akong terraformer na katulad ninyo kamahalan. Biglang bumigat ang tensyon sa hangin. Nanlamig ang kaninang maamong mga mata nito. Teka, kailan ko sinabi sa iyo ang totoong pagkatao ko, Sienna? Parang binuhusan ng yelo ang buong pagkatao niya. Sa timeline na ito, hindi pa sila formal na nagkikita. Isang nakamamatay na pagkakamali. Mabilis na nag-isip ng paraan ang utak niya para makalusot. Paano ko po nalaman? Simpleng lohika lang po. Isang tao lang ang kayang utus-utusan ang Grand Duke, ang nag-iisang emperador. Ligtas. Nawala ang paghihinala nito, at pumasok sila sa kakahuyan. Ngunit malayo ito sa mga kwentong pambata. Binalot ng nakakapasong dilim at hilakbot ang buong paligid. Walang ingay, puro patay na damo lang ang makikita. Hindi ito normal na kalikasan, refleksyon ito ng mismong kaluluwa ng namumuno. Isang pisikal na manifestasyon ng kanyang sumpa. Tinitigan niya ang mga lantang halaman, bakas ang matinding pighati. Namatay ang lupang ito dahil namamatay na rin ako. Iniisip mo bang may malubha akong sakit? Hindi na tinagang dalaga. Opo. Nakikita ko ang maitim na aninong bumabalot sa inyong puso. Napasinghap ito sa gulat, bata nakikita ng mga mata mo ang sumpang ito. Mabilis na lumapit si Radri dahil sa biglaang reaksyon ng hari. Dahil sa basbas ni Saros, nakikita ng kanyang mga mata ang isinumpang aura. Kaya pala malinaw niyang nakita ang nagbabadyang kamatayan sa katawan nito. Dahil sa kaba ni Frederick, tinanggal na niya ang kanyang maskara. Makinig ka, bilang na ang mga araw ko, parang pinagsakluban ng langit at lupa si Frederick. Paanong nangyari ito? Nauutal nitong tanong. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ng hari, kamakailan lang bumagsak na lang ang katawan ko sa isang pagpupulong. Alam kong may edad na ako, pero hindi ako basta-basta tinatablan ng sakit. Imposibleng mangyari ito. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sumiklab ang kaguluhan. Ang susunod na tagapagmana, walang puso niyang sinabing ihanda ko na ang sarili kong libingan kung mamatay rin lang ako. Nakakapasong mga salita, hindi ba? Ngunit pagising niya mula sa mahabang tulog, parang walang nangyari. Kahit ang pinakamagaling na doktor, walang nakitang sakit. Inakala niyang ligtas na siya sa panganib. Pero alam ng katawan niya ang totoo. Isang nakamamatay na maitim na enerhiya, lihim na nitong nilalamon ang buong sistema niya. Itinago niya ito sa lahat maliban sa prinsipe. Wasak na wasak ang puso ni Frederick sa nalaman, pero isang mapait na ngiti lang ang isinukli ng hari. Siguraduhin mong malaki ang ibibigay mong ginto sa libing ko ah. Nagbibiro pa ito habang halos mamatay na sa labis na pag-aalala ang matapat na kaibigan. Basag ang tensyon ng magsalita si Sienna. Ang sumpang iyan ba ang unti-unting pumapatay sa inyo? Napakurap ito, muntik na niyang makalimutang may kasama pa pala silang bata. Shh! Pabulong na banta nito. Atin-atin lang ang sikretong ito, maliwanag. Pero hindi man lang nanginig ang tuhod ng matapang na dalaga. Kaya ko pong burahin ang sumpang iyan. Isang malungkot na ngiti ang isinukli nito. Alam nitong masyado ng malalim ang ugat ng sumpa para kayanin ng isang baguhan. Pero alam ni Sena ang totoong banta sa loob ng katawang iyon. Isang bomba na naghihintay na lang sumabog. Kapag sumabog ang naipong itim na mahikalalamunin nito ang lahat at lilikha ng mga halimaw, kaya pala pinili niyang mag-isa sa lugar na ito. Ginawa niya ito para protektahan ang kanyang imperyo. Nanlaki ang mga mata nito. Nabasa ng isang bata ang pinakamalalim niyang sakripisyo, tumpak, seryosong sagot nito. Kung malayo ako sa kabihasnan, walang inosenteng buhay ang madadamay. Lumingon siya ng may talim sa mata. Frederick, niloko mo ako. Sabi mo, matalino lang ang batang ito. Pinaglalaruan mo ba ang hari mo? Insulto sa kanya ang salitang matalino.
Isa siyang henyo na bihira lang ipanganak. Sinusubukan mo bang itago ang isang gintong kayamanan sa akin? Nanigas sa kinatatayuan si Frederick, hindi makapaniwala sa matinding papuring narinig mula sa hari. Nauutal itong humingi ng tawad at sumumpang ipagsisigawan ang talento ni Sienna sa buong mundo. Dito na sumingit ang espiritu. Natural lang yan. Pinili ko yata siya. Gulat at hindi makapagsalita ang dalaga sa biglaang pagbuhos ng papuri. Humakbang palapit ang hari. Ipakita mo nga sa akin ang iyong espiritu. Kabadong inilabas niya ang anyo nito. Nanliit ang mga mata ng pinuno habang sinusuri ito. Alam kong nag-iiba ng porma ang mga espiritu, isa ba itong wand? Kakaiba ang disenyo nito pero habang tumatagal ang titig niya, may mali sa hubis nito. Teka, lalagyan ba ito ng sigarilyo? Isang tubo ng sigarilyo ang sandata mo. Pakiusap, sabihin mong hindi ikaw ang nakaisip ng ganyang hitsura. Pinagpawisan ng malamig ang dalaga at akmang magpapaliwanag, pero inako ito ng espiritu. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito, hudyat ng pagkawala ng kaninang matinding tensyon. Salamat sa langit at may maganda siyang panlasa, napatunayan nitong hindi mali ang instinto niya. Ngumiti ito ng may paggalang. Isang napakalaking karangalan na makaharap ang maalamat na espiritu at ang nag-iisang nagkokontrol sa kanya. Misteryoso raw silang dalawa, parang mga alamat na bigla na lang nabuhay. Nagawa mong paamuin ang pinakamalakas at kinatatakutang espiritu sa buong laro. Samantala, iginigiit naman ni Frederick sa hari na ibigay ang buong tiwala sa kamay ng batang henyo. Kumpiyansa ang dalagang kaya nitong burahin ang sumpa, ngunit biglang nag-iba ang timpla nito. May pag-aalangan sa mga mata nitong inamin na hindi pa nito maaaring tanggapin ang alok niya. At doon ibinagsak nito ang nakakagimbal na katotohanan. May nauna na sa kanila, isang bata rin ang lumapit at nangakong hawak nito ang nag-iisang lunas. At ang batang iyon ay walang iba kundi si Lady Lena. Kakagising lang ng kanyang maalamat na kapangyarihan bilang healer mage, at mukhang magiging isang malaking tinik siya sa misyon nila.